Sa nakaraan nating kwento nalaman ni Songyeon na ang may kagagawan sa kanyang pagkapilay at pagkamatay ng buong pamilya niya ay ang Bienchienho, matapos niyang makita ang mapa ng nakaraang mga pagsalakay ng mga ito. Dahil doon ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat mapabagsak lang at maubos ang kasapi ng nasabing grupo. Ngunit dahil naiiba ang Bienchienho sa mga nakalaban niya noon na pagdesisyonan ni Songyeon na kailangan niyang mas palawakin ang kanyang impluwensya. Saad pa niya na kahit gaano man katagal o kadami ang kayamanang maubos, sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga ito sa kanilang ginawa. Ang kailangan lang niya ay humanap ng paraan kaya't sinimulan niyang subukan ang bagong skills kasunod ang pagsugat sa sariling braso. Sa pamamagitan ng refined blood essence skills ni Heinz magagawa niyang ipunin ang excess blood nito at itanim sa ibang vampira upang mapalakas ang kanilang vampiric factor. May kaunting suliranin man dahil magiging masunurin sa kanya ang makakatanggap ng kanyang dugo, ngunit ayon kay Heinz ay hindi ito magiging problema sa kanya. Saad pa niya na tinatanggap niya ang mga sumusunod, at winiwasak naman ang mga sumusuway. Rinig mula sa loob ng bahay ang gulat na boses ni Soren nang aminin ni Heinz dito na siya ang pumatay sa mga handliners, at bilang kapalit nais niyang makilala ang moderate factions leader. Saad pa ni Heinz na halos naubos na niya ang mga handliners liban lang sa iba pang mga alpha, at iyon ang dahilan bakit niya gustong makausap ang leader nila Soren. Hindi naman halos matanggap ng isip ni Soren ang napakaraming impormasyon na isiniwalat ni Heinz kaya't saad niyang dapat mula nila itong siguraduhin. Nang marinig ito agad ipinakita ni Heinz ang kanyang totoong lakas bilang pagbibigay ng pruwebang hinahanap ng dalaga. Hindi makapaniwalang natigilan naman si Soren dahil bagaman batid niya noon pa na malakas si Heinz, ang nakikita niya ngayon sa harap niya ay nasa 7 pataas na hindi kayang masukat ng kanyang abilidad. Kaya't taranta niyang sinabi na agad tatawagan ang faction leader. Habang nakaupong magkaharapan ang faction leader at Heinz agad nitong nilinaw ang mga inamin ni Heinz tungkol sa ginawang pagtalo sa mga handliners, at ang kagustuhan ni Heinz na obserbahin ang kanilang naiwang labi na ayon sa leader ay nakakabiglang proposal. Pag-amin pa ng babaeng leader na hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Paliwanag naman ni Heinz na wala siyang intensyon ba magbigay ng walang kabuluhang utos, at ang tanging layunin niya ay mapanatili ang kapayapaan. Itinaas pa niya ang kamay sa kasinabing nais din niyang hukayin at pakabisan ang mga kasabwat ng Bienchienho. Tumatawang sagot naman ng babaeng leader na ang dalawa sa mga layunin niya ay bahagyang nakakalito. Sagot naman ni Heinz na nakadepende ito sa kung paano tingnan ng ihahayag ng leader ang kanyang standard. Inaasahan na ni Heinz na mahihirapan siyang kumbansihin ng mga leader at sakaling tumanggi ito mapililitan siyang gumamit na puwersa. Natigil naman ang ginagawang paghahanda ni Heinz nang sabihin na leader na tinatanggap niya ang mungkahi, kaya't nakahinga ng maluwag ang ating bida. Nakangiting tanong naman ni Heinz kung ano ang dahilan ng mabilis nitong pagpayag. Sagot naman ng leader na ito ay dahil malaki ang pananampalataya niya sa sarili, kaya't handa siyang tulungan si Heinz na tuluyang obserbahin ang mga handliners. Itinuro pa nito ang nakatayong si Soren sa tabi ni Heinz at sinabing isama nito ang dalaga, na siyang magsisilbing tulay sa pagitan nilang dalawa. Nakangiting saad naman ni Heinz na ito rin ang nais niya, ngunit sinasabi sa isip na mukhang hindi angkop si Soren para rito. Mungkahi naman ng babaeng leader na simulan na nilang pag-usapan ang mga detalye, kung paano aobserbahin ang mga handliners habang ang butler naman ay nagsalin ng dugo sa kanilang glass wine. Nakangiting saad pa ng leader na pag-usapan na din nila ang malapit ng isilang na centrist faction. Kasabay ng pagkapit ni Heinz sa baso nasa isip niyang ang unang dapat gawin niya ay obserbahin ang mga remnants ng handliners at maging leader ng bagong faction. Kasabay naman ang pagbunggan nila ng baso nasa isip ni Heinz na ito ang unang hakbang upang tuluyang mapasakamay ang buong Blood Clan. Matapos ang usapan utos ni Heinz kay Soren na manatili ito sa kanyang pwesto upang hindi masaktan sa kanyang gagawin, habang nakaupo ang kabadong dalaga naghanda naman si Heinz upang simulan ang pinaplanong gawin. Ibinaon niya sa likod ni Soren ang nabuong niyang refined blood essence kaya't napadaing na lang ang babae. Ramdam ni Soren ang pagpasok nito sa kanyang katawan at ang dala nitong init na kumakalat sa kanyang dugo. Kasabay ng pag-accelerate ng kanyang dugo ay ang pag-expand din ng kanyang mga muscles at buto. Pakiramdam niya ay isa na siyang bagong nilalang na may ibang katauhan at lakas.
Sa kabilang banda nakatingin lang si Heinz kay Soren habang ninanamnam nito ang 30% dagdag sa kanyang vampiric factor dala ng refined blood essence. Matapos ito tinawag ni Soren na Lord si Heinz saka itinanong kung ano ang susunod nilang hakbang. Ayon kay Soren Lord na ang dapat niyang itawag kay Heinz dahil kasalukuyang nakalikha na ito ng panibagong clan, at dahil isang bagong lineage ang nilihan nila sa Earth saad ni Soren na kinakailangan nila ng karapat-dapat na pangalan. Napahawak si Heinz sa bobo habang nag-iisip, ayon sa kanya gusto niyang nakapaloob dito ang kanilang kakaibang katangian, at dahil lahat ng vampirang tinanggap ang kanyang refined blood essence ay nababago dahil sa nangingibabaw na blood genes ni Heinz na isang hybrid. Sinabi niya na simula ngayon ay tatawaging Hybrid Vigor Heterosis ang kanilang blood clan. Nakangiting banta pa ni Heinz sa isip na mag-ante lang ang mga handliners dahil gagawin niya itong malalakas sa sakop ng kanyang blood clan. Sa kabilang banda yumiinat namang nasisiyahan si Songyeon habang nakaupo sa harap ng computer matapos maayos ang lahat sa side ni Heinz, ngunit batid niyang hindi sapat ang lahat ng ito upang harapin ang Bienchienho na bagaman naglaho sa Korea ay mukhang isang global organization. Ayon kay Songyeon kailangan niya ng mas matinding preparasyon upang mapaghadaan at kainang atakehin ito ng isahan oras na magpakita ang mga ito. Ngunit para magawa iyon kinakailangan niyang mas palawakam ang impluensya sa mundo at mag-accumulate ng karma, kagaya na lang ng mga labanan at terorismo. Sa gitna ng ganoong pag-iisip agad din niyang sinaway ang sarili dahil sa aniyay masasaktan o madadami ang mga inosenteng tao, kaya't sandali siyag nag-isip ng ibang paraan upang makalikha ng insident nang walang nadadamay na sinuman. Habang nakatuon ang mga kamay sa lamesa batid ni Songyeon na imposible ang naiisip niyang paraan, ngunit nang makita ang isang comic book sa kanyang harapan agad siyang nagkaroon ng idea. Sa pamamagitan ni Hans na Evil Demon King na nagiging banta sa sangkatauhan, at nang makatuwirang si Heinrich na kabaliktaran ni Hans magiging posible ang naiisip ni Songyeon. Habang si Hans ay kumakalap ng masasamang nobles upang bumuo ng evil forces, lilito naman si Heinrich at tatalunan ang mga ito upang maging bayani, na ayon kay Songyeon ay isang virtuous cycle. Habang patuloy sa pagbuklat ng hawak na libro nasa isip ni Songyeon na sa pamamagitan ng paraang iyon, magagawa niyang puksin ng mas asama at magkaroon ng karma na animoy pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Matapos ang pagpaplano agad siyang tumayo at tinawag si Holly, saad pa niya ba oras na para ito naman ang kumilos. Si Holly ang ikalimang avatar ng ating bida na may kakayahang adaptation, kung saan magagawa nitong ma-adapt ang kahit na ano ng napakabilis at kayang magbago kahit sa napakasilikadong sitwasyon. Habang kaharap ni Songyeon ang avatar na inalagaan niya mula ng likhain hanggang sa mapataas ang limitasyon nito, naiisip pa niya kung paano higit na ma-develop ang adaptation trait ni Holly. Matapos ang sandaling pag-iisip na alala ni Songyeon ang isang tagong lugar na kasalukuyang pinagmamasdan ni Has. Mula sa ilalim ng wasak na gusali ng Bienchienho nakatayo si Han sa underground laboratory, habang pinagmamasdan ang naiwang eksperimento ng mga ito. Sa proseso ng eksperimentong ito ipinapasok nila ang mind-body sa katawan ng isang tao na ayon kay Songyeon ay maihahalin tulad sa paggawa ng chimeras, at isa sa mga samples ng mga ito ang kasalukuyang pinagmamasdan ni Hans. Matapos niyang hawakan ang salamin ng barrier agad itong nasira at mas lalo niyang nasal-ayan ng sample, na patuloy na lumalakas at nag-iiba ng anyo dahil sa pagtanggap ng strong trait na dragon blood. Habang hawak ni Hans ang piraso ng tube na may lamang dugo nasa isip ni Songyeon, na kung magagawang ma-adapt ni Holly ang prosesong iyon at samahan pa ng kaalamang bunga ng kanyang pananaliksik, magiging isang malakas at buhay na armas ang kanyang avatar na si Holly. Malalakas na patak ng ulan ang tumatama sa nakatayong Saintess na animoy hindi alintana ang malalaking patak nito sa kanya, kasabay ng paglapit ni Heinrich agad niyang tanong kung ano ang inaalala nito dahil sa halata sa Saintess ang kabalisahan. Agad niyang sinukob sa payong ang magandang babae saka muling itinanong kung gaano kalalim ang iniis, at hindi man lang nito napansin ang malakas na ulan bumabasa sa kanya. Sagot naman ni Saintess na wala siyang inaalala at marahil dahil lamang ito sa masamang panahon, saka muling tumitig sa kawalan. Seryusong saad pa niya na nakaramdam siya ng bahagyang hirap sa paghinga, na animoy may nakabara sa kabilang bahagi ng dibdib. Pakiusap naman ni Heinrich na pumasok na ang Saintess dahil magiging malaking problema sakaling magkasakit ito dahil sa malakas na ulan, kaya't walang nagawa ang babae kundi sumang-ayon.
Sa kabilang banda, inaasahan na ni Songyeon ang pagiging kahanga-hanga ng Saintess dahil kahit na nasa gitna ng budok at ilang layers ng barrier, nagawa pa din itong maramdaman ang sekretong hideout na kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang mga avatar, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito lubusang natuklasan ng Saintess. Habang nakahiga si Holly sa experimenting table at nakakabit sa katawan nito ang mga aparates, hawak naman ni Hans ang piraso ng blood sample na aniya'y kinakailangan sa pagsisimula ng kanyang eksperimento. Ayon sa aklat, ang Dragon Blood ay patuloy na nag-i-evolve at tinatanggap ang traits ng nilamon niyang prey, at sa pamamagitan ng research data na mula sa mga bastardong Divine Retribution samahan pa ng forbidden knowledge ni Hans. Magagawa niyang umpisahan ang eksperimento at gawing research subject si Holly, halatang nananabik ng mag-umpisa sa prosesong gagawin. Umalangaw naman sa buong temple ang pagbati kay Heinrich sa gitna ng nagaganap na seremonya. Tanong pa ng High Priest kung handa ba siyang protektahan ang mga inosente bilang Holy Knight ng Grand Divine Order. Walang pagtangging sumang-ayon naman ang nakaluhod na si Heinrich kasabay ng panunumpa. Matapos ito, formal na inanunsyo ng High Priest ang pagtatalaga kay Heinrich Landguard bilang Holy Knight saka isinuot ang isang kwentes. Agad na nagliwanag ang kwentes kasunod ang enlightenment at pagtanggap ng special skill na blessing leaf. Manghang napatikip naman ng kamay ang High Priest dahil sa nakakasilaw na liwanag. Masayang binati pa niya si Heinrich dahil sa nakatanggap ito ng blessing sa gitna ng seremonya, na aniya'y patuloy lang na ginagabayan sila ng Divine One. Di makapaniwalang natigilan naman si Heinrich matapos muling maramdaman ang presensya at paggabay ng Divine One, kagaya na lang ng una niyang matanggap ang bautismo. Pakiramdam niya'y direkta siya nitong sinusubaybayan, na marahil ay dahil sa mula siya sa ibang mundo kaya't nakaramdam ang Divine One nanogram kuryosidad na gaya sa mga tao. Habang abala ang lahat sa pananalangin, nagkaroon si Heinrich ng pagkakataon na tingnan ang natanggap na blessing, gulat siyang napangiti ng malamang ang blessing leap ay may kakayahang transcend space na sa madaling salita ay isang teleportation skills. Lalo naman siyang namangha nang makitang walang limit sa paggamit at lokasyon nito dahil ang abilidad na ito ay isang top tier. Inaasahan na ni Heinrich ang pagiging mapagbigay ng God kaya't agad siyang nagpatira pa kasabay ng buong pusong pagpapasalamat. Napapaluhang nakatingin na lang sa kanya ang dalawang matanda dahil sa labis na kasiyahan. Saad pa ng mga ito na babantayan nila kung aling Knight Order ang pipiliin ni Heinrich. Matapos ang seremonya, lumapit ang isang lalaki kay Heinrich at agad siyang binati sa opisyal na pagiging knight, dahil dito kinakailangan niyang mamili kung saang Knight Order niya gustong mapabilang. Itinuro naman ng lalaki ang mga representative ng bawat Knight Order na may iba't ibang specialist sa paggamit ng weapon at teknik. Nagpunta ang mga ito doon upang imbitahan ang bagong talangang si Heinrich. Agad iniabot ng isang lalaki ang kanyang kamay kasabay ng pagbati at nagpakilalang mula si sa Space Order, na nakatalaga upang depensahan ang labas na tanggulan gamit ang Long Reach Spear technique. Ang isa pang lalaki naman ang lumapit na mula sa Sunwolf Order na nakatalaga namang frontliner sa mga digmaan at gamit ang mataas na Destructive Great Sword technique. Tumatawang nagpakilala naman ang pangatlong lalaki bilang veterano mula sa Thunderclaw Order, kung saan nakatalaga ang panloob na tanggulan gamit ang Master Balanced Sword at Shield Combat Techniques. Nakangiting pumaunahan pa ang tatlo sa kamay pananabik at sabay-sabay na tanong kung saang Knight Order nais mapabilang ni Heinrich. Sandaling nag-isip naman ang Avatar saka walang pagdadalawang isip na sinabi na nais niyang mag-training sa ilalim ng lahat ng order, na ikinagulat naman ng tatlong lalaki. Ayon kay Heinrich, sa pamamagitan ng kanyang warrior spirit at accelerated growth abilities hindi niya kailangang limitahan ang sarili, at sigurado siyang magagawa niyang matutunan ang lahat ng Holy Knight combat techniques. Nakuha naman ng isang di pamilyar na lalaki ang atensyon niya kaya't itinanong kung bakit hindi siya nito sinusubukang kumbansihin sa kanilang Knight Order. Animoy walang pakialam itong nakasandal lang sa pader at may sariling mundo. Ngunit nang marinig ang tanong ni Heinrich, sinabi niya na ang kanilang Knight Order ay para lang sa mga pinakamahuhusay. Sandali pa nitong pinagmasdan si Heinrich saka sinabing mukhang hindi na masama ang kakayahan nito, at dahil sa ani ay taglay na divine power ni Heinrich, maaari itong sumubok na dumaan sa kanilang pagsusulit. Nang iutos ng lalaki na sundan siya ni Heinrich, nasa isip niya na ang kanyang divine power ay mataas at may kukumpara sa isang high priest, kaya't buong kuryosidad niyang tanong kung ano ang pamantayang kailangan sa Knight Order ng kaharap na lalaki.
Habang naglalakad ang dalawa paliwanag ng lalaki na ang kanilang Night Order ay ang naatasang protektahan ang pinaka-iniingatang ugat ng Grand Temple, tanong naman ni Heinrich kung anong klaseng bagay ang sinasabi ng lalaki. Sagot naman ng lalaki na sa kanya ito sasabihin kapag napasa na si Heinrich sa gagawing pagsusulit, saka binuksan ng malaking pintuan. Bumungad sa harap nila ang isang nilalang na nakaupo at nasa itaas nito ang animoy statue ni kamatayan. Nang makita ni Heinrich ang nakaupong nakasuot ng hood at mask, napagtanto niya na ito ay ang Inquisitor of Hersey kaya't bahagya siyang nakaramdam ng kaba. Saad ng lalaki kay Heinrich na ang kailangan lang niyang gawin ay basahin ang nakasulat sa lamesa ng malinaw, upang kahit ang Divine One ay magawa siyang marinig. Pinagpawisan naman ng malamig ang Avatar dahil mukha itong paraan upang mahuli ang espiya, na di makakabuti dahil maaaring maisiwalat ang totoo niyang katauhan. Sinabi pa ng lalaki na isa lang itong hakbang na dapat gawin, tanong pa niya kung may dahilan ba upang hindi ito magawa ni Heinrich. Napamura na lang sa isip ang Avatar ngunit kahit na nag-aalangan buong kumpiyansa niyang binasa ang nakasulat ng malinaw at maayos. Habang nasa gitna ng pagbabasa umilo ang mata ng estatwa kasabay ang pag-ilaw ng dila ni Heinrich at pag-iiwan dito ng isang tatak. Natigilan si Heinrich sa pagbabasa at napotikip ng bibig ng animoy na aso ang kanyang dila, sinabi naman ng nakamask na nilalang na maaari na siyang makapasok. Habang naglalakad pababa ng hagdan inis na tanong niya sa lalaki kung ang ginawa ba sa kanya ay prohibition na magsiwalat ng mga sekreto. Walang emosyong sagot naman ng lalaki na hindi ito prohibition kundi isang blessing. Dadag pa niya na ito ang blessing of silence na pipigil kay Heinz sa pilitan man o hindi na magsiwalat ng mahahalagang impormasyon. Matapos ito dito na nagsimulang ipaliwanag ng lalaki na sila ang Radiant Shield Order at ang kanilang misyon ay protektahan ang underground ng Grand Temple sa pamamagitan ng kanilang buhay. Naghanda ang bantay sa pinto ng isang silid upang buksan ito saad pa ng lalaki na ang nasa loob nito ay ang bagay na dapat tandaan ni Heinrich. Dahil yun na rin ang una at huling beses niya itong makikita sa personal. Habang unti-unting bumubukas ang pinto hindi lubos maisip ni Heinrich na may nakatagong sekreto ang Grand Temple, na marahil dahilan kung bakit mahigpit ang pagbabantay sa buong lugar. Manghanga na panganga na lang si Heinrich ang makita ang rason kung bakit puno ng seguridad ang lugar, prohibition at mga blessing. Sa wakas ay napagtanto na niya na dahil sa pinakailalim ng Grand Temple na nanahan ang pinakahuling fragment ng Immortal King. Sa nakaraan nating kwento matapos magbigyan ng pagkakataon si Heinrich na mapuntahan ang pinakailalim ng templo, doon niya natagpuan na pinaka-iniingatang yaman ng Rose Elie Grand Temple ay ang pinakahuling piraso ng Immortal King's fragment. Hindi na ito pinagtakhan ng ating bida gayong isa sa pinakamakapangyarihan ang simbahan sa buong kontinente, kaya't napaka-imposibleng hindi matagpuan ng mga ito ang isa man sa bahagi ng Immortal King's fragment. Nagpupumilit man sa kalooban ni Heinrich na agad kunin ang huling piraso ng fragment, ngunit na nagpadin ang pag-iisip matapos mapagtantong 4 na order ng mga knight ang handang protektahan ito. Batid din ng ating bida na imposible din sa ngayon para kay Hans na makuha ito sa kailaliman ng sanctuary, kaya walang magawa si Heinrich kundi umisip ng magandang paraan at maghintay ng tamang oras. Dahil sa kaabalahan sa pag-iisip muntik ng makalimutan ni Heinrich na kasama niya ang isa sa mga leader ng order, na muling nagpaalala na hindi maaaring ibahagi kanino man ang impormasyong nakita ni Heinrich. Animoy makatotohanan namang sagot ni Heinrich na huwag mag-alala ang lalaki, dahil walang ibang nakakaalam nit kundi siya habang sa kalooban ay nakangiti matapos maipasa ang impormasyon sa iba pang mga avatar. Sa kabilang banda rinig naman ang mahinang pagtawa ni Hans nang makita ang piraso ng huling fragment, na aniya isang swerteng pagkakataon na parabang pumapanig sa kanya ang lahat. Gayunpaman habang nakahiga sa surgery bed si Harley hindi lingid kay Hans, ang pagdadaanan nilang paghihirap magawa lang ang ninanais niyang kalabasan ng kapwa avatar. Matapos ang makabuluhang research at masusing pag-apply ng kaalaman, hindi pa din malaman ni Hans kung ano ang kulang at problema upang tuluyang magtagumpay sa eksperimentong ginagawa, sa ngayon ay paubo-ubong si Harley. Mahina at halatang hirap na pahayag pa ni Harley na nakakaramdam siya ng kakaiba sa loob ng katawan, habang patuloy pa din sa pag-ubo. Sa pagkakataong iyon nasisigurado na ni Hans na kumalat na sa katawan ni Harley ang Dragon Blood, ngunit ipinagtataka niya na wala pa ring nagbabago kaya't napagdesisyunang itaas ang intensity.
Napaliad si Harley kasabay ng malakas na sigaw kasunod ang nakakabinging katahimikan mula sa Avatar. May pag-aalalang tinawag naman ni Hans ang pangalan ni Harley ngunit hindi na nito nagawang sumagot. Sa mga oras na yun walang kasiguraduhan kung nagawa ba nitong lampasan ang limit of recovery, kaya't ang tanging tumatakbo sa isip ng ating bida ay maaaring mawala sa kanyang pareho ang Avatar at ang pinaghirapang research. Dahil dito walang pagpipilian si Hans kundi i-inject ang lahat ng natitirang dragon blood sa katawan ni Harley. Kasabay ng malakas na sigaw ang halos pagputok ng ugat sa mata ni Harley, dahil sa nag-umapa na dragon blood na walang kasiguraduhan kung magagawa ba niyang kayanin. Malakas na pulang liwanag ang bomb alert sa buong lugar, indikasyon ng kasunod na malakas na pagsabog, matapos ito mabilis na tinanggap ni Hans na nabigo siya sa kanyang eksperimento. Dismayadong tumalikod na lang si Hans saka humingi ng tawad sa walang huhay na si Harley, ngunit laking gulay niya nang biglang magpakita ang personal status na nagbigay impormasyon ng pagtaas ng unique skills ng bawat avatar. Takang tanong na lang ni Hans sa sarili kung anong klase ng growth ang nakuha, kaya't di agad napansin ang panginginig ni Harley sa higa na nasa likuran niya. Dahil sa lakas ng pagpupumiglas ni Harley nawasak ang Cade ng pumipigil sa kanya, kasabay ang pagtanggap ng special skills na body mutation at nagawa na rin niyang lampasan ang limitasyon ng kanyang recovery ability. Sa pamamagitan ng Dragon Blood nagawa nitong pagsanibin ang super recovery at regeneration, maging ang pag-evolve ng adaptation bilang mutation skills. Dahil sa matagumpay na eksperimento ni Han sa wakas ay natupad na ang layunin niyang magkaroon ng koneksyon sa ang bawat avatar kaya't ang pag-evolve ng isa ay makaramdam din ng pagbabago ang lahat. Bumangon mula sa pagkakahiga si Harley at napangiti na lang siya nang maramdaman ang nag-umapa na lakas sa buong katawan, gayon din ang malaking pagbabago sa kanyang katawan na naging bato-bato, kaya't pari-worry niya isa na siyang bagong nilalang. Ramdam din ni Hans ang saya sa tagumpay at ayon sa kanya hindi lang ito ang dapat nilang ipagbunyi, kundi maging ang pagtaas ng bawat avatar nang walang ginagamit mula sa Karma Shop ay higit na nakakabilib. Habang sinusulat ni Hans ang lahat niyang bagong impormasyon at plano, agad naman itong hinawakan ni Harley upang pigilan at isantabi muna ang plano nitong lumikang muli ng isang avatar. Ayon kay Harley sa ngayon ay kinakailangan niyang subukan ang lahat niyang bagong abilidad, habang puno ng pananabik na muling lumabas at makita ang mundo. Habang nakatayo sa kakahuyan at dinadama ni Harley ang sariwang hangin, ramdam din niya na mas tumalas ang kanyang pakiramdam dulot ng mutation. Wala ring takas dito ang bawat paghinga ng malaking usong nababalak na sumugod kay Harley, at nang malakas itong sumugod kasabay ng pag-atungal mabilis niyang pinahit ang katawan upang harapin ito. Naalala pa ni Harley na ito ang parehong nilalang na una niyang na-encounter nang makarating sa lugar, ngunit sa pagkakataong ito siguradong maiiba na ang sitwasyon dahil malaki na ang iniba ng kanyang lakas. Malakas na napadaing na lang ang beasts nang mahigpit itong saluhin ni Harley sa leeg. Saka walang pag-aaksaya ng panahon na tinanggalan ng ulo ang malaking hayop. Animoy nagkapalitan ang dalawang magkatunggali at ang naging halimaw na ay si Harley dahil sa pinapakita nitong walang kahirap-hirap na pagpuwersa at mabilis na pagkilos. Nagtalsikan ang dugo ng beast sa ere matapos ibaon ni Harley ang kamao sa katawan nito kasabay ng pagwasak, hanggang sa tumambad sa harapan niya ang berdeng crystal mula sa loob ng katawan ng patay na halimaw. Upang mas ma-develop ang mutation trait, isa sa mga paraan, ay ang lamunin ng monster core sa pamamagitan ng kumikinang nitong magic stone. Walang pag-aalinlang ang inihagis ni Harley sa kanwang bibig ang berdeng crystal, at kasabay ng pagkawasak nito sa kanyang ngipin nakatanggap siya ng enlightenment. Mas lalong lumaki at tumibay ang katawan ni Harley matapos lamunin ang monster core, habang pinagmamasdan ng katawan alam ni Harley na malaking kalamangan para sa kanya ang malaking katawan sa alinmang laban. Hindi pa dito natatapos ang pagtanggap niya ng blessing dahil ilang sandali lang natanggap niya ang skill na Devour, isa itong kakayahan na madaling tunawin ng anumang pisikal na lalamunan niya. Matapos lamunin ang crystal oras na para sa pisikal na katawan ng beast, na agarang nilapitan ni Harley dahil aniyay ang paggamit ng body mutation ay isang bagay na nagbibigay sa kanya ng matinding gutom. Dahil sa bagong skill na Devour Talcum na kinuha ni Harley ang puso ng beast, saka may pananabik na sinunggaban ito ng pagkagat. Bagaman unang beses niya itong gawin hindi maitatanggi na nagustuhan ni Harley ang lasa nito, na ayon sa kanya ay nagbibigay ng matamis at refreshing na lasa. Marahil dahil sa mutation kaya't ramdam ni Harley ang di mapigil ang pagkatakam,
ngunit batid niyang kapag ipinagpatuloy ang ganoon iisipin ng mga tao na wala siya sa sarili. Napag-isip pa ni Harley na magmumuko siyang ganid sakaling ipagpatuloy ito, at sa oras na yun isang bagay ang pumasok sa kanyang isip na nagbigay sa kanya ng magandang idea. Naalala ni Harley ang ilang mga kwentong narinig niya tungkol sa barbarian tribe na nabuo sa silangang bahagi ng continent, kaya't ng oras ding yun isang layunin ang kanyang nabuo na dapat niyang gawin. Matapos ito mataas na ang sikat ng araw sa lugar ng Teret na sakop ng Turk Kingdom. At habang abala ang lahat napatingin na lang ang mga tao sa isang lalaki na kaka-rating lang sa lugar. Takang tanong ng mga ito kung ano ang sadya ng isang barbaro sa kanluran, dahil hindi ito isang pangkaraniwang bagay para sa kanila. Gayunpaman, puno ng kumpiyansang lumapit si Harley sa isang lalaki kasabay ng pagbati, nakangiti pa siya na halatang ipinagmamalaki ang kanyang astig na postura. Sa ganoong kasuotan kalong nakita ang laki at tikas ng kanyang pangangatawan, at nagmukhang tunay na barbaro na naaayon naman sa kanyang plano. Sa ganitong paraan magagawa ni Harley ang kanyang layunin na maging bayani, at maimpluwensyahan ang buong kontinente upang mag-iwan ng impresyon na hindi malilimutan ninuman. Nakangiting tanong ng payat na lalaki kung ano ang sadya ni Harley sa kanilang lugar. Sagot naman ng avatar na halata naman na ang sadya niya ay lipulin ang mga halimaw sa Steel Fortress na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bundok. Napakamot pa sa ulo ang lalaki ngunit mabilis ding samang-ayon, sabay sabing sasamahan niya ang bagong mersenaryong si Harley sa Leagan. Sa kabilang banda dahil sa walang tigil na pagsasanay ni Heinrich, nagawa na niyang mamaster ang lahat ng weapon techniques ng 5 order. Kasabay niyo nakatanggap din si Heinrich ng enlightenment at bagong skills na comprehensive weapon mastery. Alam niyang doon na natatapos ang pagsasanay dahil mas mahusay na siya sa paggamit ng iba't ibang armas, at dahil sa karanasang ito hindi lang siya ang magbibinipisyo kundi ang iba pang avatar. Sandali namang natigilan si Heinrich sa paglalakad nang mapansin ang kumikinang na kagandahan ng Saintess, pinagtatakhan pa niya ang suot nitong ceremonial robe gayong nasa labas ito ng hardin. Nang lumapit si Heinrich agad silang nagbatian sa isa't isa, kasunod naman ang pagtatanong ng avatar kung ano ang pinagkakaabalahan ng Saintess. Paliwanag naman ng Saintess na tuwing umuulan nagsisilabasan ang mga earthworms, kaya't binigyan niya ito ng kaunting holy power upang patatagin ang mga ito. Bahagyang pinagpawisan si Heinrich nang marinig ito magpag-aalalang tanong pa niya sa sarili, kung hindi ba magiging mapanganib ang mga ito sa hinaharap gaya ng napapanood niya sa pelikula. Upang hindi mahalata ang pag-aalala niya agad niyang tanong sa Saintess kung ano ang kaganapan, matapos makita ang suot nitong ceremonial robe na isinusuot lang tuwing may okasyon. Napalunok na lang ng laway si Heinrich nang sabihin nitong darating ang isang importanteng bisita, na may kakayahang mahanap ang bakas ng Immortal King. Pilit namang itinago ni Heinrich ang tensyon sa kanakangiting sinabi na marahil napakahusay ng paparating nilang bisita, ngunit sa isip ay interesado siyang malaman kung sino ang taong may kakayahan na mahanap si Hans, sa kabila ng patong-patong na sanggalang. Sinubukan pang ilarawan ng Saintess ang sinasabing bisita, ngunit mungkahi niya na kung interesado si Heinrich ay maging isa ito sa Garden Night sa gaganaping event. Malawak na napangiti naman ang avatar dahil walang kahirap-hirap ay magkakaroon siya ng pagkakataong makilala at makita ng harapan ng sinasabing bisita, kaya't walang pag-aalinlangan siyang sumang-ayon sa mungkahi ng Saintess. Habang nasa loob ng malawak na templo at nakapila sa linya ng Guardian Knight si Heinrich, ipinagbigay alam ng High Priest na dumating na ang iniintay nilang si Lord Granwood. Walang kibo ngunit hindi maalis sa isip ni Heinrich na kailangan niyang makita ng harapan, upang masiguradong may kakayahan nga itong mahanap si Hans dahil kung ganun ay lubhang napakalakas nito. Bumukas ang nagliliwanag na pintuan kasabay ang pagpasok ng 3 nilalang, habang nasa unahan nila ang isang lalaking may matutulis na tainga na kaagad bumati sa Saintess. Napanganga na lang sa gulat si Heinrich nang makita na ang dumating na bisita. Hindi lang ito basta ordinaryong elf kundi isang high elf mula sa Elven Kingdom, na nagpakilala bilang si Rapon Granwood. Isang maaliwalas na umaga sa isang tindahan ay may taong nagsalita sa loob at sinabing ang bagay na iyon ay gawa sa bronze. Inis na nakapangalumbaba ang shop owner habang sinabihan ang kausap na nakakatuwa ang pagtingin ng mga paninda pero nasa 2 oras na itong nagtitingin-tingin. Dagdag pa nito na kung may balak bang bilhin ang lalaki. Nakangiting humingi ng tawad ang lalaki sa tindero habang may hawak na isang bagay.
Paliwanag ng lalaki na wala pa siyang masyadong karanasan sa pagtingin-tingin ng mga paninda kaya natagalan siya. Ang lalaking nagsalita ay si Hubert, ang ika-6 na avatar ni Han. Nagkaroon ni Han ng ika-6 na avatar dahil sa pag-power up noon ni Harley. Ang kasanayan ni Hubert ay ang appraisal, abilidad na makita ang mga impormasyon ng mga bagay-bagay. Ginamit ni Hubert ang kanyang skill sa isang bagay na hawak niya at nakita niya ang ampulang mata na nasa gitna ng bagay ay isang ruby at may bigat ng 12 grams. Ang nasa paligid nito ay bronze na may bigat na 480 grams. Ang kayang kahusayan ay nasa mababa pang antas kaya ilang impormasyon pa lang ang kanyang nakikita. Pero kapag patuloy niyang napaghusay ay mapapalawak ni Hubert ang kanyang nasasakupan sa buong kontinente. Pero bago ang lahat kailangan muna ni Hubert mapigilan ang pag-iral ng ibang katunggali. Sumilip sa labas si Hubert habang nag-iisip na bago niya magawa ang kanyang mga plano ay kailangan munang mapataas ni Harley ang impluwensya nito bilang isang bayani. Sa isang bansa sa lugar kung saan makikita ang mga nyebe ay masayang nakangiti si Harley sa lugar na iyon. Kinausap ni Harley ang isang nilalang habang may hawak na palakol. Tanong niya sa isang itim na oso na kung ito ang nagsasanhi ng mga kaguluhan sa napakalamig na kabundukan. Nang makita ng oso si Harley ay agad itong umanhil ng malakas at nagsagawa ng pag-atake. Nakatawang hinarap ni Harley ang oso gamit ang kanyang palakol. Magsabayan ng atake ang dalawa pero nakatama ng isang atake si Harley na nagsanhi ng laslas sa leeg ng oso. Natuwa si Harley dahil nakahanap siya ng isang opening kaya hindi na niya iyon pinalampas. Kaya tumalon siya ng mataas para magsigawa ng isang malakas na pag-atake sa oso. Nang atakihin niya ang oso ay walang naging pinsahala ang ulo ng oso sa tigas ng ulo nito. At bagkus naputol pa ang palakol ni Harley. Napangirit na lang si Harley matapos mapansin ang palapit na atake ng oso. Hindi na niya iyon nagawang iwasan kaya tumilapon siya ng malayo patungo sa puno. Napangirit na nakahawak sa ulo si Harley matapos bumangon sa tinamong atake. Napagtanto niya na walang silbi sa oso ang ganong kainang palakol. Di pa nakakatayo si Harley ay agad lumitaw sa kanyang harapan ang galit na oso para atakihin siyang muli. Nag-react kaagad si Harley sabay inactivate ang kanyang physical transformation at tinubuan ng matibay na kaliskis ang braso ni Harley. Matapos lumitaw ang anyong halimaw sa braso ni Harley ay agad niyang binigwasan ng suntok ang itim na oso. Sa lakas ng atake ni Harley ay tinamaan ito sa panga at tuluyang tumilapon sa mga puno. Matapos noon ay naisip ni Harley na mas malakas pa ang kanyang mga kamay kaysa gumamit ng sandata. Habang nakakamkam ang mga kamay ay pumasok sa kanyang isipan na hindi siya kikilalanin ng mga tao bilang bayani kapag nakita ng mga ito ang kanyang kapangyarihan at anyong halimaw. Natanong niya sa kanyang isip na kung kaya ba niyang gamitin ang lakas ng halimaw kahit na hindi nagbabago ng anyo. Kaya napagdesisyonan niyang subukan kung gagana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sabay pinadaloy ang enerhiya ng hindi nagbabago ng anyo. Dahil sa kanyang pagsubok na gawin iyon ay matagumpay niyang nakamit ang kanyang binabalak at lumabas sa kanyang kalooban ang isang pulang aura. May lumabas na notification na nakuha niya ang skill na Bio Aura. Habang masaya sa kanyang nakamit ay biglang naagaw ang kanyang atensyon nang may mapansin siya sa kanyang likuran. Paglingon niya ay napansin niya ang dambuhalang halimaw. Agad itong umatake para tap-on si Harley. Agad siyang humanda sa paparating na atake mula sa higanteng ogre. Natuwa siya kasabay ng paglabas ng kanyang Bio Aura sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay masusubukan na niya ang bago niyang kapangyarihan. Maya-maya ay natapakan na ng ogre si Harley, tumawa pa ito sa pag-aakalang tapos agad ang kanyang inapakan. Laking gulat ng ogre matapos mapansin en buhay pa si Harley na nakangitihan ng nalabas ang malalaking ugat sa katawan nito. Nakangiting sabi ni Harley sa halimaw na kung nakakatawa sa halimaw ang ginawa nito. At kung ganon ay ipapakita niya sa halimaw kung ano ang nakakatawa. Mabilis na tumalon pataas si Harley patungo sa higanteng ogre. Lumikha siya ng gintong palakol mula sa kanyang aura para ipang-atake sa ogre. Kinabahan ng matindi ang ogre sa kanyang sasapitan, pero hindi na ito nakareact pa matapos atakihin siya ni Harley ng napakabilis. Pagbagsak ni Harley ay masaya niyang itinaas ang palakol kasabay ng pagsigaw ng magigi siyang bayani. Habang sa kanyang likuran ay sumambulat ang putol-putol na katawan ng higanteng ogre.
Matapos nun ay napangiwi na lang siya matapos malanghap ang nakakasulasok na amoy. Tumingin siya sa isang direksyon kung saan nanggahilang ang nakakasulasok na amoy. Nang lapitan niya ito ay nakakita siya ng lilang saradong kuweba na pinagmamulan ng mabahong amoy. Nag-inat-inat siya ng katawan para wasakin ang lugar na iyon. Habang sinasabi na bubunutin niya ang bulok na ugat, di na nagpatumpik-tumpok pa si Harley kaya agad siyang bumulosok doon para wasakin ang lugar. Sa isang banda nasisiyahan ng isang elf sa tea na kanyang iniinom. Nagpasalamat ito sa Saint dahil sa kabaitan nito na patuloyin sila. Sagot naman ng Saint na masaya siya dahil nagustuhan ng elf ang kanyang inihanda at siya dapat ang nagpapasalamat dahil pumunta pa ito sa kanila mula sa malayo. Sa isang banda nag-iisip si Heinrich tungkol sa bagong kakamping sect na Elf at High Elves. Ang mga ito ay mga taga-Elven Kingdom ng Enamel Continent. Ang Elven Kingdom na sumasamba sa World Tree. Marahil magkaiba sila ng sinasamba pero ang main sect at Elven Kingdom ay nagpapalitan ng komunikasyon sa isa't isa. Kinikilala ang kanilang pag-iral at pagpili kung sino ang sasambahin ng isa't isa. Sa isip ni Heinrich na ang elite elf ng Elven Kingdom ang nasa harapan nila ngayon. Tanong niya sa kanyang isip na kung nais ba ng mga itong gamitin ang World Tree para mahanap si Hans. Laking pamamangha ni Heinrich matapos makita ang star sa mata ng elf. Nasabi na lang niya na ang pupils ng mata ng elf ay talagang hugis butuan. Nagulat si Heinrich matapos siyang imikan ng elf na nakita nito ang kanyang kamangha-manghang pupils. Humingi ng tawad si Heinrich dahil di niya sinasadyang tingnan. Humingi din ng tawad ang Saint sa nangyari. Sinabi ng elf na ayos lang iyon sabay ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang pupils na hugis butuan. Salaysay nito na ang butuan sa kanyang mata ay sinyalas ng pagiging high elf. Sa Elven Kingdom ang nagtataglay ng ganung mata ay kinikilala bilang isang priests na konektado sa World Tree at sa mga elves. Bibihira lamang ang nagtataglay ng ganung mata. 2 o 3 lamang ang ipinapanganak kada henerasyon. At ang iba ay ang mga elders. Kaya ang pagsilang sa high elf ay napakahalaga. Tanong ng Saint na kung kinakailangan na bang apurahan ang mga bagay sa sitwasyong ito. Sumangayon ang elf na kailangan ng madaliin ayon sa revelasyon ang kwalipikadong bata ay ipinanganak sa Ion Continent. Pero ibininta ito ng mga slave hunters para maging alay ng mga dark mages. Dagdag ng elf na hinanap nila ang main sect para tulungan silang mahanap ang bata na iyon. Sagot ng Saint na tungkol doon ay mayroon na ang mga elf ng palatandaan tungkol sa ipinapahanap ng mga ito. Sinabi ng elf na nasa Northern Mountains. Nang matrack nila ito ay nasa loob ito ng nagnyanyebing kabundukan. Ang Northern Mountains ay napakadelikado at napakalayong lugar. Sa isang banda matapos wasakin ni Harley ang kuweba ay napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa sakit na tinamo. Tanong ng Saint kung may mga description ba ang elf. Ayon sa elf na ang hindi pa nagigising ang mga mata nito. Mayroon itong green na buhok at kulay orange ang mga mata nito. Tanong ni Harley sa bata kung ano ang pangalan nito. Sagot ng bata na Cicely ang pangalan niya. Inulit pa nito na Cicely ang kanyang pangalan habang may kadena na nakakabit sa leeg. I got some motherfucking design on right now. Sa nakaraan nating kwento matapos makipaglaban ni Harley sa dambuhalang halimaw, aksidente niyang nakita ang kinaroroonan ng Vow of Deviance at doon niya nakilala ang batang high elf na si Cicely. Kasunod ng malakas na sigawan sa loob ng kuweba makikita ang nagkalat na bangkay ng mga bantay, habang mabilis na tumatakbo papasok sa kuweba si Harley pasan ng batang elf na si Cicely. Napamura naman ang ilang mga bantay dahil layunin nilang huwag hayaang makalapit si Harley sa storage room, ngunit wala silang idea kung paano pipigilan ang para sa kanila ay isang mabangis na halimaw. Patuloy sa pagsugod papasok si Harley at walang pakundangang binabangga ang bawat madaanan niya, at walang kaabog-abog namang nagtutumbahan ang mga ito at naiiwang nakahandusay sa sahig. Ilang sandali pa ay narating na ng dalawa ang sinasabi ni Cicely na storage room, habang hilong-hilo naman ang bata dahil sa bilis ng paggalaw ni Harley. Agad namang inalag ni Harley si Cicely upang manumbalik ito sa katinoan, dahil ito ang nagsabing may kailangan muna silang kunin sa storage room bago tuluyang tumakas.
Itinuro ni Cicely ang sanga ng Tree World na nakapatong sa lamesa, kaya't agad itong kinuha ni Harley at ipinahawak ng mabuti sa batang elf, dahil sa isip-isip niya ay mas lalong magiging mahirap ang kanilang kakaharapin sa mga susunod na segundo. Sandali pang nag-inat ng binti si Harley bilang paghahanda sa pag-alis, at sa kalagitnaan yun hiling ni Cicely na huwag masyadong bilasan ni Harley ang pagtakbo. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi ay agad siyang napaliad, dahil sa animoy kidlat sa bilis ng pagtakbo ni Harley habang aba siya sa likod at papalabas ng kuweba. Isang malakas na sigaw na lang ang pinakawalan ng bata, kasabay ng mahigpit na pagkakakapit sa hawak na sanga sa takot na mahulog ito. Sa kabilang banda habang nasa gitna ng pag-uusap ang High Elf at ang Saintess, kasabay ng pagtaas ng kamay ni Heinrich pag-amin niyang meron siyang naisip na mungkahi. Nang itanong ni Rapon Granwood kung tungkol saan ang nais niyang sabihin. Agad na sagot ni Heinrich na tungkol ito sa batang elf na si Cicely. Nang marinig iyon natigilan ng High Elf sa tangkang paghigop ng kape, at kaagad na itinanong kung may kakayahan ba si Heinrich na matunta ng isang tao sa pamamagitan ng blessing. Sagot naman ni Heinrich na hindi ito isang blessing kundi nararamdaman lang niya ang presensya ng batang elf. Agad namang sumingit ang isang kawal sa tabi ni Heinrich, at sinabing huwag magbitiw ng walang kasiguraduhang mga bagay si Heinrich sa ganoon kaseryosong sitwasyon. Ngunit agad itong pinatigil ng Saintess sa pagsasalita, kasabay ng hiling kay Heinrich na idalye nito ang kanyang nalalaman. Habang abala si Heinrich sa pagsasalaysay at pagkumbinsi sa Saintess at High Elf, abala din naman sa pagtakbo si Harley na kasalukuyang namataan na ang labasan ng kuweba. Tarantang sigaw naman ng mga bantay ng Vow of Deviance na magdumali ang isa niyang kasamahan, dahil malapit nang makalabas si Harley at ang batang elf. Mabilis na inihipan ng isang lalaki ang maliit na pito, kasabay nito natigilan sa pagtakbo si Harley at natulala. Bago pa man tuluyang makalayo lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang dambuhalang earthworm na hamarang sa kanilang daanan, ngunit walang balak na magpatalo ang avatar na nagdesisyong makalampas sa pamamagitan ng dahas. Kasabay ng pagtalon ay ang malakas na sipa niya sa dambuhalang earthworm, at ang mabilis na paglakad niya sa katawan nito. Nang umatungal ang dambuhalang halimaw sa harapan ni Harley, nakita niya ang magic circle sa loob ng bibig nito, tanda na labag sa loob ng earthworm ang kanyang ginagawa. Nang oras na yun nawala ang pagtataka ni Harley kung bakit naroon ang isang hayop na makikita lamang sa desyerto. Kaya't matapos ipagkiskas ang dalawang palad bilang paghahanda, mabilis niyang hinawakan ang dambuhalang earthworm sa isa nitong ngipin, saka sinabing ililigtas niya ito na isang tunay na gawain ng isang hero. Bago pakawalan bilin pa niya sa dambuhalang halimaw, na mabuhay ito sa pinakamalayong lugar ng maayos at matiwasay. Ilang pagwasiwas sa ere ang ginawa niya saka tuluyang binitawan ang earthworm, na mabilis namang tumilapon sa malayo at di na matano. Ginawa iyon ni Harley upang mailigtas ang earthworm sa pagkontrol ng Vow of Deviance, at halatang nasiyahan naman siya habang si Cicely ay hindi pa nakaka-recover sa pagkahilo. Hindi pa man nakakahakbang ang dalawa na palingon na sa likuran ni Harley, nang maramdaman ang dahan-daang yapot ng mga asong lobo papalapit sa kanila. Pinalibutan sila ng mga ito sa kasabay-sabay na sumugod mula sa iba't ibang direksyon, inis na napaisip si Harley kung ano kaya ang pinaplano ng mga bastardong Vow of Deviance sa oras na iyon. Ngunit sa pagkakataon niyon alam ni Harley na mas mahalagang mapatambo niya ang mga kalaban, kaya't naghanda siyang makipaglaban sa mga ito. Napamura naman ang may miyembro ng Vow of Deviance habang pinapanood ang pakikipaglaban no Harley mula sa taas. Ayon sa matanda bukas ang nakatakdang araw para ayalay si Cicely at ang sanga ng World Tree, kaya't inis niyang tanong kung paano nahanap ni Harley ang kanilang kuta, gayong gumamit na siya ng silang artifact para itago ang kanilang kinaroroonan. Ang matandang ito ay isa sa mga elder ng Vow of Deviance na si Elder Nurabe. Ayon pa sa kanya hindi na mahalaga kung paano sila nahanap no Harley dahil doon na ito matatapos. Habang pinapanood ang walang katapusang pakikipagbuno ni Harley, saad pa ng matanda na hindi nito matatalo ang mga halimaw na ipinadala niya. Ngunit nagkamali siya dahil nang kagatin ng isang lobo ang braso ni Harley, nagkaputol-putol ang ngipin nito sa tigas ng balat ng avatar. Nakangiting saad pa ni Harley na talagang nakakagulat ang dami ng mga halimaw. Matapos ito kinapitan niya sa leeg ang lobong nakakagat sa braso niya at agad na pinatay. Naging isang batong crystal ang naiwang bakas ng lobo habang hawak ito ng balahibuhing daliri ni Harley,
alam niyang hindi siya magagawang talunin ng mga ito dahil may kakayahan siyang lalong lumakas ang stamina oras na lumunin ang gem na mula sa mga halimaw. Matapos ang walang kaubusang pagsugod ng mga asong lobo, sandali tumahimik si Harley habang pinapakiramdaman ang sariling unti-unti nang umaapaw ang lakas. Bigla na lang niyang naramdaman ang kakaibang lakas at parang may nagbago sa kanya, bagaman nagagawa niyang kontrolin ang sarili gumagalaw ng kusa ang kanyang katawan na parang dambuhalang lobo kung makipagbumo. Umatake at kumakain ng kusa ang kanyang katawan at hindi niya ito magawang pigilan dala ng mga crystal gem na kanyang naabsorba, at dahil sa walang tigil na paglamon at pag-atake natapos ni Harley ang kondisyon at nagkaroon enlightenment. Bukod dito lalo ding lumakas ang pakiramdam ni Harley matapos makuha ang bagong skills na Savage Instinct. Nang makita ng mga Bow of Deviants ang pagbabago ng anyo ni Harley, halos lumuwa ang kanilang mga mata dahil isang halimaw na ang kanilang nakikita. Nginig pang tanong ng isang lalaki kay Elder Nur Abe kung ano ang dapat nilang gawin, dahil sa pagkakataong iyon maaaring masira na nila ang encirclement sa tindi ng labanan. Dahil doon utos ni Elder Nur Abe na i-activate ng mga ito ang lahat ng summoning circles, na talagang ikinagulat ng kanyang mga alagad. Lumingon pa ang matanda sa mga ito at sinabing bagaman hindi pa ito dapat ipakita ng mas maaga sa mundo, ay wala silang magagawa at wala nang iba pang pagpipilian. Seryoso pa niyang saad na kailangan na nilang pakawalan ang dalawang iyon. Nakangiting tinitigan pa ni Harley ang isang asong lobo sa harap niya, habang sinasabing nakamamangha ang paraan ng pakikipaglaban ng mga ito na siyang naaabsorbo din ng kanyang katawan. At kasunod ng pag-ayos ng tindig ang pagnanais na tapusin na ang humahaba ng laban. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay bilang paghahanda, bigla na lang may tumagos ditong isang palaso na ikinagulat ni Harley. Agad niyang nilingan ang kanyang kamay at nakitang isa crystal arrow ang nakabaon dito. At hindi pa man natatapos ang pagtatanong sa isip ay kusang natanggal ang palaso upang bumalik sa pinanggalingan nito. Mabilis na sinalo ng di nakikilalang nilalang ang palaso habang napahawak na lang si Harley sa kanyang braso, kasunod ng mura sa isip at kuryosidad kung sino ang kanyang nakaharap. Isang nilalang na napapalibutan ng gem ang buong katawan ng Nadahar-apa ni Harley, at bagaman hindi ito ganoon kalapi sa kanya ramdam niya ang nag-umapaw nitong telekinetic power. Napatingala naman si Harley nang mapasigaw si Cicely ng babala na may paparating sa kanilang kinaroroonan mula sa taas, ngunit hindi na nagawa pang makaalis sa pwesto ng avatar dahil mabilis na bumagsak sa tabi nila ang nilalang, na siyang naging dahilan ng malakas na pagsabog. Umuusok ang ilong na pahayag ng mapulang halimaw na hindi na makakakilos pa kahit kunti si Harley, ngunit nagawa namang mas alad ni Harley ang pag-atake ng dambuhalang halimaw gamit ang dambuhala nitong espada. Hindi makapaniwala si Harley na meron nading demon doon ngunit napapangiti pa siya, dahil malaki ang kumpiyansa niyang hindi siya matatalo nito gamit ang nag-iisang brutal na lakas. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang avatar nang bigla siyang mapaliad, matapos tamaan ng crystal arrow sa kanyang tagiliran, dala ng atake ng gem person mula sa di kalayuan. Matapos iyon isang malakas na bigwas ng suntok ang pinakawalan ng mapulang demon, na tumama naman sa mukha ni Harley kaya't agad siyang napasubsob sa lupa. Mayabang na saad pa ng demon na sumuko na ang kalunang half-breed na si Harley, saka itinaas ang dambuhalang espada dahil aniyay doon na natatapos ang lahat. Imbis na kabahan ay napangisi pa si Harley saka sinabing kahit na ang demon ay may kakayahan ding magsalita ng katotohanan, habang nasa taas ng dambuhalang kalaban ang nagliliwanag na atake na hindi pa man lang nito namamalayan. Mabilis na nagliwanag ang buong paligid kasabay ng pagsabog, na nagpataranta sa Vow of Deviance dahil hindi nila alam saan nagmula ang napakalakas na holy power na bigla na lang bumagsak. Nakangiting binati naman ni Harley ang Holy Knight na dumating, saka sinabing eksakto sa oras ang pagdating nito. Nang mapawi ang makapal na usok bumungad sa Vow of Deviance, ang nakangising si Heinrich kasabay ng pag-ayos ng tindig. Bago pa pumunta si Heinrich sa lugar na kinaroroonan ni Harley isang pagtatalo pa ang naganap sa simbahan, dahil sa pagtutol ng isang Holy Knight sa aniyay walang batayang mga pahayay ni Heinrich. Agad namang saad ng Saintess na hindi dapat pagdudahan ang mga sinabi nito, dahil si Heinrich ay isa sa mga mapapagkatiwalaan, ngunit paliwanag ng bida-bidang lalaki na hindi pa kailanman nakatatanggap ng ganoon klaseng blessing si Heinrich. Sa kabila yun desidido ang Saintess na minindigan sa mga pahayag ni Heinrich,
Dahil ani ay kahit ang mga Diyos ay nagpakita ng interes kay Heinrich kaya't hindi malabong makareceive ito ng mga revelasyon. Sa isang banda pahayag naman ng High Elf na hindi mahalaga kung isa bang revelasyon o malakas na pakiramdam lang ang basehan ni Heinrich, dahil anumang paraan ay susubukan niya mahanap lang ang batang elf na si Cicely. Kasunod yun inutos niyang pangunahan ni Heinrich ang daan sa tinuturo nitong lugar. Naganap nga ang malakas na pagsabog kasabay ng biglaang pagdating ni Heinrich, na walang takot at handang harapin ang mapulang demon na halatang nabigla din sa di inaasyang kaganapan. Agad na pinadaloy ni Heinrich ang nag-umapa na holy power sa kanyang espada, kasunod ang pag-atake sa demon na ikina-address naman ito. Ramdam ng dambuhalang demon ang nagmatinding lakas ng pinagsamang swordsmanship at divine power ng Holy Knight, kaya't napagtanto niyang hindi bastahing tao ang kanyang kaharap. Sa kabilang banda nang makita ng gem person ang kaganapang ito, tinangka niyang tumakbo upang tumakas. Ngunit bago pa siya makaalis napalingon na lang siya sa likuran, nang maramdaman ang papalapit na suntok ni Harley mula sa itaas. Upang dumpensa agad umayos ng tindig ang taong gem kasunod ang pagpapalabas ng crystal arrow, sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Direkta niyang pinatama ang pinakawalang mga crystal arrow sa papasugod na si Harley, at tumama naman ito sa isang mata ng avatar na naging dahilan ng agad nitong pagkabulag. Hindi naman ininda ni Harley ang kanyang natamong pinsala, bagkus lalo mahigpit niyang hinawakan sa ulo ang gem person at sapilitang dinudungkal ang crystal sa noo nito. Saad ni Harley na hindi na masama ang naging huling alas ng G-person, ngunit isang bagay ang kukunin niya dito bilang kapalit sa kanyang pagkabulag. Tumatawa pang saad niya na sisiguraduhin niyang mas magandang bagay ang kanyang makukuha mula dito. Tuluyang nadungkal ni Harley ang gem sa noo ng Gem-person, dahilan ng tuluyan din itong pagkawasak at nagal-alat ang bawat piraso sa sahig. Sandaling natahimik si Harley at pinakiramdaman ang kanyang paligid, hanggang sa tuluyan niyang bunutin ang nakabaong palaso sa kanyang kaliwang mata. Habang pinagmamasdan ang kumikinang na gem sa mga kamay, saad ni Harley na dahil kinuha ng gem person ang kanyang mata, marapat lang napaltan niya ito gamit ang kanyang pag-aari. Kasunod yun agad na inilagay ni Harley ang hawak sa kanyang kaliwang mata, kasabay ang notification na panibagong bahagi ng katawan ang naidagdag. Bukod dito natanggap din ni Harley ang Jewel Eye skills, kaya't natutuwang saad na magagawa na din niyang umatake mula sa malayo. Sa kabilang banda Taranta at di makapaniwala naman ang mga Vow of Deviance, dahil hindi nila inaasahan na maging ang dalawang demon na inaasahan nila ay nagawa nidang matalo. Habang patuloy ang pagtataka ng nga ito kung sino nga ba ang kakadating lang na Holy Knight. Samantalang saway ni Elder Nur Abe sa kanyang mga alagad, na huwag magpakita ang mga ito ng kahinaan dahil dalawa lang naman ang kanilang kalaban. Kasunod nito iniutos pa niya na pakawalan ng mga alagad ang iba pang mga halimaw, at maghanda na sila upang tumakas sa lugar. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito naramdaman na lang nila ang mga di inaasahang bisita. Mabilis na nawasak ang ulo ng isang alagad matapos tamaan ng matutulis na armas, mula sa papasugod na nakakabayong mga knight at halatang handa silang ubusin. Mas lalong nataranta ang mga alagad sa kanilang nakita, kaya't agad na tanong kung sisimulan na ba nilang ihanda ang teleportation arrays. Ngunit para kay Elder Nur Abe ay wala ng oras upang umurong, at bago pa makapagsalita ang alagad naramdaman na lang niya ang kakaibang pagkapit sa kanya ng matanda. Mabilis na nag-iba ang paligid kasunod ng ahas na pagkuha ni Elder Nur Abe, sa mga kaluluwa ng natitira niyang alagad bilang sakripisyo upang tawagin ang Great Demon. Mata po ito sinimulan niyang mag-usel ng Aura Scion ng pagtawag at inanyayahan ng avatar ng Greed. Binalot ng madilim na enerhiya ang buong lugar kasabay ng pag-ilaw ng Magic Circle, na kinukontrol ng pusit na matanda upang isummon ang natutulog na halimaw. Mula sa kailaliman itinaas ng demon ang kanyang kamay, kasunod ang paghila sa katawan paakyat sa ibabaw ng lupa. Utos pa ng pusit na matanda na simulan ng Great Demon, na sunugin ang bawat nilalang na naruroon na kumikalaban sa kanila, tagumpay na nasamon ng matanda ang higanteng demon, ngunit hindi niya napansin ang nag-umapa na holy power na paparating sa kanilang kinaroroonan. Maging ang dambuhalang demon ay na-focus ang atensyon sa nakasisilaw na liwanag, na naging dahilan din ng katapusan ng kanyang buhay. Agad na nagwakas ang higanteng demon na sinumon ng pusit na matanda, dahil sa lakas ng kapangyarihan ng isang high elf. Saad pa ni Granwood na walang ibang masusunod sa araw na iyon kundi ang pusit na si Elder Nur Abe,
kasunod nit ang paggiya ng kamay at pagpapakawala ng nakasisilaw na holy power. Binalot ng matinding kapangyarihan ang madilim na pagkatao ng pusit na elder, at nang dahil doon tuluyan siyang sumabak kasama ng kanyang masasamang layunin. Natapos din ang misyon ni Heinrich at Harley kaya't pinanood na lang nila, kung paano linisin at galigidin ng ibang Holy Knight ang buong lugar. Nang masiguradong ligtas na ang paligid sininyasan ni Harley ang batang elf, na lumabas na mula sa pinagtatagwan nito na agad namang sinunod ni Cicely. Reklamong saad ni Cicely na nasusuka at nahihilo siya matapos ang kitikot-takot na kaganapan, ngunit natatawang saad naman ni Harley na indikasyon lamang ito na malusog ang batang elf. Habang hinahaplos ni Harley ang buhok ng bata na halatang nagpapasalamat, pinapanood naman sila ni Heinrich mula sa dikalayuan. Napalingon naman si Heinrich sa likuran nang marinig ang pagtawag ng isang lalaki sa kanyang pangalan, at nakitang ang lalaking ito ay si Lord Tuskin na nagpasalamat sa tamang oras ng kanilang pagdating dahil kay Heinrich. Tinapik pa ni Lord Tuskin ang balikat ni Heinrich kasaba ang tanong kung paano nito nalaman ang kinaroroonan ni Cicely. Mahinang tumawa naman so Heinrich sa kasinabing hindi siya sigurado, at sinunod niya lang kanyang kutob. Agad namang tinawag ng White Elf ang pangalan ni Cicely, kaya't natigilan sa pag-uusap ang dalawa. Nagbigay galang pa ito sa batang elf kasunod nagpagpapakilala na mula siya sa Elven Kingdom. Manghang pinagmasdan naman ni Harley ang kumikinang nitong mga mata, na isa sa magandang katangian na meron ang isang natatanging high elf. Kasabay ng malakas na pagtawa saad ni Harley na masaya siyang nagkita na si Cicely at ang kanyang kauri, dagdag pa niya na isang karangalan para sa kanya ang makatulong bilang marangal na mandirigma. Agad naman siyang hinarap ng high elf kasunod ng pagpapasalamat, tanong pa nito kung paano makakabawi sa nagawang tulong ni Harley, na agad namang pinigilan ng avatar dahil aniyay wala siyang ninanais na anumang kapalit. Nasiyahan naman ang elf sa kanyang narinig ngunit bilang pagpapakita ng kabutihan, hiling niyang huwag tanggihan ni Harley ang kanyang pasasamalat, dahil doon walang nagawa ang avatar kundi tanggapin ito. Agad na lumapit si Cicely kay Harley sa kahiniling na yumuko ito ng kaunti, kasunod yun binulong ng batang elf ang mga salita ng pagbibigay ng nature blessing. Animoy naging berde ang buong paligid ni Harley at ramdam niya ang kakaibang kapangyarihan, kung saan parehong naramdaman niya nang makita ang World Tree. Nakangiting paliwanag ng High Elf na ito ang natatanging blessing, na ang mga High Elf lang ang maaaring magbigay, at dahil blessing ito ng nature maaari itong magamit ng walang limitasyon. Ngunit dahil hindi pa isang ganap na High Elf si Cicely, maaaring mahina pa ang kapangyarihan nito ngunit handa niya itong ulitin oras na ma-awaken ng tuluyan. Hiniling naman ng High Elf na igiya ni Harley ang kanyang palad, habang tinatanggal ang kumikinang na persra sa kanyang kamay. Kasunod nito agad niyang isinuot kay Harley ang aniyay token of promise ng isang elf, tanda ng agad silang darating oras na mga ilangan ng tulong mula sa kanila si Harley. Natutuwang pinagmasdan ni Harley ang kanyang kamay, at hindi makapaniwala sa kanyang mga natanggap na blessing mula sa mga ito. Habang pinapanood ni Heinrich ang senaryo sa harapan, saad ni Lord Tuskin na nakamamangha ang pangangatawa ng lalaking nasa harapan nila. Tanong pa niya kay Heinrich kung magkakilala ba silang dalawa. Sagot naman ni Heinrich na iyon ang una nilang pagkikita, ngunit saad niyang ramdam niya ang matindi nilang koneksyon. Papuri ni Lord Tuskin na dahil sa nagawang ito ni Heinrich marapat lang na parangalan siya ng simbahan, kaya't napapangiti na lang ang avatar habang nakukuha ang pabor ng Elven Kingdom ng Church of Supreme God. Naiisip din niyang kapag sinuportahan ni Harley si Hubert, magiging pangunahin itong negosyante sa lahat kaya't pumapabor ang buong sitwasyon sa kanila. Sa gitna ng usapan sa pagitan ni Heinrich at Lord Tuskin sumingit dito ang High Elf, at agad na nagpahayag ng pasasalamat kay Lord Tuskin sa aniyay pagtulong upang mabilis na meresolba ang usapin. Pahayag pa ng High Elf na matapos ang ginawang pagtulong nila sa Elven, oras na upang ibalik nito sa kanila ang pabor. Natutuwa naman si Lord Tuskin sa kanyang narinig ngunit isang bagay lang ang kanyang ninanais, kaya't pakiusap niya sa High Elf na hanapin nito ang Immortal King upang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang lugar. Narinig itong lahat ni Heinrich kaya't agad niyang napagtanto, na ito ang pangunahing dahilan ng pagpunta doon ng High Elf. Ang ugat ng World Tree ay nakakonekta sa ugat ng mga puno, at dahil nahihiram ng High Elf ang kapangyarihan nito magagawa nilang maramdaman ang anumang enerhiya saan mang dako na mayroong puno.
Gayunpaman kinakailangan pa rin nila ng isang bagay upang makatulong sa kanilang paghahanap. Isang bagay na makakatulong sa kanya upang malaman ang enerhiyang kanyang dapat hanapin, enerhiyang konektado sa Immortal King. Nagdesisyon si Lord Tuskin na bumalik na sa Grand Temple upang maipakita ang hinihiling ng High Elf, na hindi naman inaasahan ni Heinrich na muli niyang mararating ang lugar na iyon. Pangalawang beses na niyang mapuntahan ang kailaliman ng templo ngunit kahit ganoon, ay ramdam pa din niya ang nag-umapaw at hindi matatok na pisensya ng lugar. At dahil kasama nila ang isang tagalabas na High Elf, pinaikot-ikot nila ito upang iligaw ang daan at hindi kaagad matunten. Isang uri ng kakaibang barrier na pipigil sa sino mang magtangkang pumasok, at alam ni Heinrich na maging si Hans ay mahihirapan na wasakin iyon. Narating nila ang pintuan ng kailalimang silid ngunit patuloy sa pag-iisip si Heinrich, dahil aniyay kahit magawang makapasok doon ni Hans paniguradong agad siyang mahuhuli ng mga paladin at high priest. Ngunit habang utay-utay na bumubukas ang pintuan, kasabay ng pagkayam ng kamao ni Heinrich ay ang pag-iisip babalang araw ay maisa sa katuparan nila ang plano. Sandaling pinagmasdan ng High Elf ang nakamamanghang fragment, saka sinimulang hanapin ang enerhiyang tulad nito upang mahanap ang kinaroroonan ng Immortal King. Pinalabas ng High Elf ang kanyang natatanging kapangyarihan, at sa kalagitnaan yun agad na nataranta ang ating bida upang maghanap ng solusyon. Kapag natunto ng High Elf ang kinaroroonan ni Hans, ang lahat ng mahuhusay na knight ay agad na susugod upang patayin siya. Dahil doon malawak na napangiti si Heinrich kasabay ng pamumap ng isang perpektong plano, at sa oras na dumating ang tamang oras iyon na rin nagperpektong pagkakataon upang kunin ang huling fragment ng Immortal King. Sa isang bakanteng silid ay may nagsalita gamit ang isang lilang lampara. At sinabi na dumating na ang tamang oras. Ang lugar ay ang tinatawag na Vow of Defiance Executive Meeting Room. Tanong pa ng nagsalita na lampara na kung dumalo na ang lahat ng representative. Sagot ng isa na dumalo na ang representative ng Empire. Ayon naman sa isa na dumalo na din siya na representative ng Eastern. Ang panghuli ay ang representative Ingrave. Pero hindi na ito makaka-attend dahil patay na ito. Sinabi ng isa na dapat marinig ng lahat ang isang balita. Hindi nila alam kung ano ang order at ang High Elves ay sinusubukang i-track down ng Nurabe. At ngayon ang Nurabe na nagtatago ay namatay na. Tanong ng isa na kung kailangan ba nilang mag-ingat ng kaunti. Sagot ng isa na kailangan muling buhayin ang kautusan dahil ang Immortal King ay muling nagpakita. Ayon sa isa na, ang bagong tagapagmana ng Immortal King, tanong pa na kung magagamit nila ito bilang advantage. Nagngit-ngit ang isa ay sinabi na kung minumungkahi ba nito na magsanib puwersa sila na ang ginagawa lang naman nito ay suportahan sila mula sa gilid. Ngumiti lang naman ang isang kalahok. Isang maaliwalas na umaga ay nagdarasal ang Saintis na matukoy kung nasaan ang Immortal King. Sa isang banda si Hans naman ay nag-iisip na kahit gaano pa kadaming barrier ang kanilang ilagay at kahit gaano pa kalalim siya magtago, makikita at matutukoy pa rin siya ng mga ito. Sa isip-isip ni Hans na ang Saintes ay sinusubukang alamin ang lokasyon ng kanyang fragment. Sa kasong iyon ay kailangan niyang itago ang kanyang fragment. Lumikha si Hans ng portal na pagtatiguan niya ng kanyang fragment. Mula sa subspace na ginawa niya ay ilalagay na niya ang fragment heart niya. Pero nang subukan niya iyon ilagay ay pumalpak siya at tumagos lang ang fragment sa ginawa niyang subspace. Tumatagos lamang ang fragment sa ordinaryong subspace. Pero bilang isang awakened kaya niyang dalahin ang fragment sa Earth. Maya-maya ay naisip niya na bakit hindi siya lumikha ng subspace sa loob ng kanyang katawan para siya mismo ang mandalaga dito. Lumikha na nga ng subspace sa loob ng katawan si Hans sabay inilagay niya ang fragment sa loob ng kanyang katawan. Natuwa si Hans dahil nagtagumpay ang kanyang plano at sa pamamagitan nun maaari niyang i-absorb ang kapangyarihan ng fragment ng direkta. Nang tuluyan na niyang maitago ang fragment sa loob ng kanyang katawan ay tuluyan na din niyang naitago ang presensya ng fragment. Ayon sa kanya na sa wakas na lutas na din ang pinaka nagpapasakit sa kanyang ulo. Sa ngayon ang dapat na lang niyang gawin ay linisin ang kanyang mga kalat. Sinunog niya ang buong crime lab sabay lumabas ng kuweba. Paglabas niya ay inalis na niya ang barrier na nagtatago sa kanyang lokasyon. Tapos nagpas siyang ipakalat ang kanyang presensya sa buong mundo. Pinakalat niya ang madilim niyang enerhiya sa buong kalupaan habang sinisigaw na lumapit sa kanya ang Grand Divine Order at hanapin siya.
Sinadya niyang mahanap siya ng High Elves na nagtatangka na siya ay hanapin. Para makuha na niya ang huling fragment na kailangan niya para maging ganap na Immortal King. Sa isang banda sa ibaba ay may isang puno malapit kay Hans na nagliliwanag ng green. Sa puno ay lumabas na simbolo ng High Elves at nasabi nito na nahanap na niya ang Immortal King. Sinabi niya sa lahat na nahanap na niya ang kinaroroonan ng Immortal King. Ito ay nasa Monster Forest, nasa bandang kanluran ng kontinente. Sinabi ng Archbishop sa mga guard na ipatawag kaagad lahat ng paladin at isama lahat ng Archbishop na available. Sa likod ng mga guard ay may lalaking paladin ang nagsalita at sinabi na na-open siya sa sinabi ng Archbishop at bakit hindi siya nito tinawag sa isang napakahalagang bagay. Lumakad ang paladin at sinabi na siya si Paladin Pyre na taga Grand Temple of Jeren, at sasama siya sa paglalakbay na iyon. Nang makilala ng Archbishop ang dumating ay naisip nito na ito ay ang Cardinal Pyre na pinakaiginagalang sa Grand Temple of Jeren. Sa pagkakataong iyon ay makakasigurado siyang ang paglalakbay na iyon ay magiging pinakamahalaga. Maya-maya ay ang salita ang Saintess na sasama din siya. Sagot ng Archbishop na hindi maaari dahil ang Saintess ang haligi ng Grand Divine Order. Kaya mananatili ito sa lugar na iyon. Wala nang nagawa ang Saintess kung di manahimik. Tinawag ng Archbishop si Heinrich na agad naman itong sumagot. Utos ng Archbishop kay Heinrich na manatili ito para bantayan ang Grand Temple kasama ng Saintess. Sumangayon naman si Heinrich. Bumulong pa ang Archbishop kay Heinrich na kapag may nangyari habang sila ay nasa paglalakbay ay iiwanan niya sa pangangalaga nito ang Saintess. Hindi nakapagsalita si Heinrich sa utos ng Archbishop at tumalikod na din ang Archbishop para umalis. Sa isip-isip ni Heinrich na wag ito mag-alala dahil iingatan niya ang Saintess at tanging ang Saintess lang. Sa labas ng Grand Temple ay sumigaw ang Archbishop na haharapin nilang muli ang bangungot ng kontinente. Pero ang bangungot na iyon ay magiging isa na lamang panaginip dahil ang kanilang Diyos ay nakasubaybay sa kanila. Tinaas niya ang kanyang espada at sumigaw ng para sa kaayusan at kaligtasan ng lahat. Sa isang banda ay naiwan ang Saintess at si Heinrich sa Grand Temple. Habang nagdadasal ang Saintess ay sinabi ni Heinrich na wag ito masyadong mag-alala. Dahil alam niyang ang lahat ay makakabalik ng maayos at ligtas. Tanong ng Saintess kay Heinrich na kung totoo ba iyon. At kung ang kanilang Diyos ay nagbigay dito ng revelation. Sagot ni Heinrich na hindi siya sigurado pero malakas ang kanyang pakiramdam na magiging maayos lang ang lahat. Nang sumapit ang hapon, nagtonggo si Han sa Grand Temple at sinalisihan ng mga paladin na pasugod sa kanya. Tumawa si Han sa harapan ng Grand Temple habang sinasabi na ang kanyang dark mana ay sumasakop sa paligid. At naramdaman niya na ang Holy Barrier ay nakapalibot sa lahat ng pedir ng Grand Temple. Kahit pasabugan pa niya ang mga pedir na iyon ay ang mga Inner Barrier ay mananatili na naandon. Kaya sa kasong iyon ay kailangan niyang ilayo ang kanyang lokasyon at iligaw ang kanyang kinaroroonan sa iba. Naglabas ng dark magic si Hans at nagpagsabog sa kalangitan. Nang makita ng mga paladin ang pagsabog na naganap sa kalangitan ay nataranta ang mga ito. Sinigaw ng bantay sa taas na sereduhan lahat ng lagusan. Pero pagtingin nila sa ibaba ay nakakita sila ng napakaraming undead na papasugod. Nang gabiring iyon kabilugan ng buwan ay nag-alala na ang High Elves. Dahil nagpunta sila sa lugar kung saan nila nakita ang lokasyon ng Immortal King. Pero wala silang nakita kahit na presenya pa nito. Sinabi ng High Elves na nakakasigurado siya na sa lugar na ito niya nakita ang lokasyon ng Immortal King. Kung gumalaw man ito ay siguradong sasabihin sa kanya iyon ng World Tree. Kinabahan bigla ang Archbishop at naisip na siguro ay nalaman ng Immortal King na sinusubukan siyang i-track ang lokasyon kaya gumawa ito ng isang patibong para linlangan sila. Dali-dali siyang nag-utos sa lahat na bumalik ang lahat sa Grand Temple dahil isa iyong patibong. Sa isang banda ay nasusunog ang Grand Temple at sa labas nito ay madaming nagkalat na bangkay ng paladin at mga undead. Habang si Hans ay nagtonggo sa kinaroroonan ng huling fragment ng Immortal King. Pinagmasdan niya ito ng maigi habang nakasabit sa gitna ng fountain. Binuksan niya ang subspace sa loob ng kanyang katawan habang sinasabi na sa oras na ito ay ang muling pagkabuhay ng Immortal King. Tumunog ang kampana ng Grand Temple at sa paligid nito ay may mga guard na nagtatakbuhan at nagsisigawan na ang kanilang temple ay sinasalakay.
Sa isang banda ay nakahalukip-kap lamang si Heinrich habang pinagmamasdan ang mga nagtatakbuhang gwardiya. Iniisip niya na talagang isang malaking gulo iyon. Kaya good luck sa lahat. Dagdag pa ng pusit na si Heinrich na na-assign siya sa garden kaya mag-iintay lamang siya doon hanggat hindi siya napapansin. Ang iba naman ay abala sa pagtakbo at pagpaprotekta sa kanilang Grand Temple. Pinagpawisan si Heinrich ay naisip na hindi niya inaasahan iyon na makakita ng maraming knights na hindi pa niya nakita noon. Pero ayos lamang yun dahil hindi naman nila alam na si Hans ay nakapasok na sa pinakaloob. Masyado ang mga ito napukaw ng mga undead na nasa labas ng Grand Temple. Maya-maya ay may lumabas na amahi at nagpainto sa lahat ng guard na tumatakbo. Utos nito sa lahat na makinig ang mga ito, dahil ang mga undead na nasa labas ay isa lamang decoy. Ang tagapagmana ng Immortal King ay kasalukuyang nasa pinakailalim na ng Grand Temple. Kinabahan bigla si Heinrich sa sinabi ng Head of Sealing Chamber. Mukhang mabubulisyaso kaagad ang kanilang plano. Maagap na laman ng mga ito na nasa pinaka-loob na si Hans. Dali-dali si Heinrich kumilos para puntahan ang kinaroroonan ni Hans. Kailangan niyang puntahan kaagad ito bago pa mauwi sa pagkabigo ang kanilang plano. Tanong ng Saintess na paano nakapasok ang intruder sa ganoong lugar nang wala man lang nakakapansin. Sagot ng Paladin na wala man lang sa labas na pansin sa pagpasok noon. Tanong muli ng Saintess na kung ibig ba nitong sabihin ay nag-teleport sa loob ang nang himasok. Sagot ng Paladin na sa ngayon ay hindi pa sila sigurado. Nang inig sa takot ang Saintess habang iniisip na napakalapit lamang ng Immortal King pero hindi man lang nila iyon napansin. Isa lang ang ibig sabihin nun sila ay hindi pa sapat, kasalanan niya iyon. Kung sakaling makabalik muli ang Immortal King sa dati nitong lakas ay ano na lamang ang kanilang gagawin. Habang naluluha na ang Saintess ay may dumating naman at nagsalita na humihingi siya ng tawad dahil nahuli siya ng dating. Ang dumating pala ay ang pusit na si Heinrich ay sinabi sa lahat na sa ngayon ay siya na muna ang mangganguna. Natuwa naman ang Saintess matapos makita ang pusit na si Heinrich at sinabi nito na si Heinrich nga ang manguna sa kanila. Sa isang banda ay maraming kalansay ang nagkalat at ang babaeng nakamaskara na nagturo sa lahat ng guard na ang Immortal King ay nasa kaloob-looban ay patay na din at nakahandusay kalapit ng mga undead. Sinabi ni Hans na tinalo ng nakamaskarang iyon ang undead army niya. Mas higit pa ito kaysa sa inaasahan niya. Tumingin naman si Hans sa nakahandusay na si Malcolm at sinabi na ito ay hindi basta-bastang kalaban. Ito ay isang elite boss. Ipinasok na ni Hans si Malcolm sa kanyang space para magpahinga. Matapos nun ay ang huling fragment na ang kanyang aasikasuhin. Binuksan niya ang subspace sa kanyang dibdib at sinubukang ipasok ang huling fragment dito. Ang final legacy ng Immortal King. Nag-react ang huling fragment at mabilis na pumunta sa subspace ni Hans sa lanyang katawan. Nagtaka si Hans matapos walang maramdaman na kahit ano ay hindi niya naramdaman na lumakas siya. Natanong niya sa isip na kung kailangan ba niyang mag-ante bago tuluyang magsanib ang mga fragment sa kanyang subspace. Maya-maya ay biglang may naramdaman si Hans kaya siya ay napalingon sa paligid. Pagtingin niya ay bumungad sa kanya ang mga paladin na malapit nang tumama sa kanya ang mga atake. Pero mabilis na nakareact si Hans sabay inatake sa katawan ng mga paladin kaya tumilapon ang mga ito. Bulagta ang mga paladin na may nakakabit na dark magic sa mga dibdib. Mabilis na kumilos ang isang madre at gumamit agad ng healing light para pagalingin at alisin ang dark magic sa dibdib ng mga paladin. Akmang tutulong kuno si Heinrich pero pinigilan siya ng Saintess. Hinawakan siya sa braso ng Saintess at sinabi wag itong padalos-dalos dahil kailangan muna nilang suriin ang kapangyarihan ng Immortal King. Dagdag pa ng Saintess na manatili muna si Heinrich sa kinatatayuan nito. Pumayag na lang si Heinrich sa gusto ng Saintess pero sa isip-isip niya ay balak sana niyang magkunwaring nilalabanan si Hans pero pinigilan siya ng babae. Sinabi ni Hans sa mga paladin na sumuko na ang mga ito dahil ang fragment ay nasa kanya na at tuluyang sumanib na sa kanya. Utos ng madre na dito makinig ang mga paladin at ipagpatuloy lamang ang pag-atake. Naisip ni Hans na kung dapat ba niyang gamitin ang buo niyang kapangyarihan para patahimikin ang mga iyon. Pero hindi yun maaari dahil baka madamay ang mga inosente. Maya-maya ay may mga lumilipad na light spear na tumama sa katawan ni Hans at nabutas ang kanyang katawan. Nakilala niya agad kung kaninong atake iyon.
Iyon ay sa Saintes na incantation. Napakabilis nun at napakalakas. Nag-regenerate kaagad ang pinsala ni Hans na tinamo sa atake ng Saintes. Napagtanto niya na kung hindi niya napabilis ang kanyang regeneration ay malamang nasa panganib na ang kanyang buhay. Kung gusto niyang maiwasan ang mga masamang kahihinatnan ay kailangan na niyang tapusin agad ang laban. Kaya ang dapat niyang unang patumbahin ay ang Commander Tower. Inatake niya ng Dark Magic ang Tower Commander pero nakagawa agad ito ng Light Shield at napawalang bisa ang atake ni Hans. Nagulat si Hans dahil hindi lang nito na-block ang kanyang atake bagkus nakapag-counter-attack kaagad ito sa kanya. Kumikilos ang mga ito ng puno ng kumpiyansa na hindi man lang niya ang mga ito mapabagsak. Biglang pumasok sa kanyang isipan na kung meron sa mga kalaban na may kakayahang basahin ang kanyang estratehiya. Tumingin si Hans sa ibang direksyon kaya magtanong ang Tower Commander kung saan ito nakatingin. Sinabi ng Saintes na hindi pa pala tuluyang na-absorb ni Hans ang huling fragment ng Immortal King. Umatake kaagad ng Light Spear ang Saintes habang inutos sa lahat na iyon na ang tamang oras para umatake ng sabay-sabay. Sa harapan ni Hans ay may atake ng Paladin at Light Spear na tatama sa kanya. Pero walang takot niya itong hinarap. Napaisip siya kung balak ba ng mga itong atakihin siya ng incantation at mga sword strike para pigilan siyang makapag-regenerate. Hindi umubra Hans ang mga pakulo ng mga kalaban at lumikha siya ng shield para sanggahin ang sabay-sabay na atake sa kanya. Sa kanyang gilid ay umatake ang isang paladin at naghamonli Hans kung kaya nitong sanggahin ang atake niya. Tanong ni Hans sa paladin na kung seryoso ba itong hamonin siya sa ganong klaseng atake lamang. Gumamit si Hans ng Binding Magic, kaya may tumubong mga malalaking nito sa pwesto ng Paladin at tuluyang ikinulong ito gabot ang matitibay na buto. Hindi makapaniwala ang Paladin na ganun kadali na mapapasawalang bisa ang kanyang atake. Isa pa ay hindi niya kayang sirain ang mga buto na hamarang sa kanya. Tanong ng Paladin na paano ni Hans nabasa ang kanyang mga pag-atake. Sa isang gilid ay nakangiti ng palihim si Heinrich habang sinasabi sa isip na patawad sa kanyang mga senior paladin. Hindi niya matutulungan ang mga ito, dahil naririnig niya sa kanyang isip ang plano. Akmang babangon pa ang paladin para umatake dahil hindi pa naman tuluyang na-absorb ni Hans ang Immortal King's Fragment. Naglabas ng enerhiya si Hans at sinabi sa lahat na huli na ang lahat dahil ang Immortal King Fragment na nasa kanyang katawan ay kasalukuyang nagsanib na sa isa't isa. Nang matapos ang pagsasanib ng Immortal King Fragment ay lumutang si Hans at tuluyang naglabas ng malakas na dark energy. Kinabahan na ang Saintes at sinabi na hindi iyon maaari. Habang ang iba ay nag-aalala, si Heinrich naman ay pasimpleng natutuwa sa mga nangyayari. Wala nang nagawa ang Saintes kundi mapaiyak sa mga nangyayari. Ang Immortal King ay tuluyan ng nabuhay muli. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng nagbago ng anyo si Hans at naging ganap na Immortal King na nagbigay ng takot sa buong kontinente. Ayon sa system na nakaranas ito ng kamatayan, nalampasan ito, at ngayon ay mas lumakas pa ito na higit sa lahat. Nagbalik na ang kinatatakutan ng lahat. Ang calamity ng Out Erica Dimension, ang Immortal King. Sa nakaraan ay nakapasok na si Hans sa Sealing Chamber. Habang ganap na Immortal King na si Hans ay siya paring pagmamadali ng mga kawal patungo sa Sealing Chamber. Sigaw ng mga ito na kailangan nilang magmadali para matulungan ang kanilang Saintes. Pagdating nila sa lugar ay laking gulat nila matapos bumungad sa kanilang harapan ang Immortal King na si Hans habang lumulutang sa ere. Nanlungo pa sila sa nangyari dahil nahuli sila ng dating sa lugar. Hindi peren sumuko ang Paladin at sinabi na hindi pa huli ang lahat dahil ang kanilang lugar na kinalalagyan ay sagrado na pinapahina ang kapangyarihan ng Immortal King. Inutos ng Paladin sa lahat ng kawal na ailay nila ang kanilang mga buhay para pigilan ang Immortal King. Tumawa lang naman si Hans habang papasugod sa kanya ang mga kawal ng Grand Temple. Sa isip ni Hans na kung sa tingin ba ng mga kawal na ito ay kaya siyang pigilan. Maya-maya ay may lumabas na notification na nakakuha siya ng reward, ang Instant Death Immunity. At ang kanyang special skill na, Decompose Heart at Immortal ay nag-evolve at naging Immortal Heart. Tumawa si Hans dahil sa pagkakataong iyon ay mas malakas na siya at hindi matatalo. Ang mga papasugod na kawal sa kanya ay malugod niyang hinarap na sumugod sa kanya na walang bahid ng takot.
Sinabi niya sa mga ito na magsilapit lang sa kanya at ipapakita niya sa mga ito ang totoong kapangyarihan ng Immortal King. Tinakpan ni Hans ang kanyang mukha, sabay inactivate ang skill na The Eye of Darkness. Isang titig lang niya sa mga kawal ay nang inig na ang mga ito at nakaramdam ng sobrang takot sa kanilang mga katawan. May kakayahan ang skill na ito na magbigay ng kalituhan sa mga kalaban at pasunudin ang mahihinang demon. Nagbitik armor ng lalaking kawal at sa kanyang braso ay may lumabas na bulati. Nagsigawan ang mga kawal sa takot at tuluyang sumabog. Nakilala naman agad ng paladin at inutos sa lahat na iyon ang maalamat na Eye of Darkness. At huwag ang mga itong tumingin ng direkta sa mata ng Immortal King. Nagbuo ng kapangyarihan sa kamay si Hans at may sinubukang buhayin. Lumutang ang mga kalansay sa kanyang likuran at nagsama-sama. Nangngit-ngit sa galit ang isang paladin dahil lahat ng kalansay at mga bangkay ay nagtitipon-tipon. Sigaw nito na sa lahat na mag-ingat ang mga ito. Matapos magsama-sama ng mga kalansay at bangkay ay nakabuo si Hans ng isang higanting kalansay na tinawag niyang Corpse Golem. Meron itong maraming bungo at matutulis na buto. Umatake ang Corpse Golem sa mga kawal. Sigaw ng paladin sa mga kawal na nasa unahan na umiwas ang mga kawal sa atake ng golem. At huwag hahayaang matamaan nito. Pero masyadong malakas at mabilis ang Corpse Golem kaya tinamaan ang mga kawal at tuluyang tumilapon palayo. Sinabi ni Hans na kaawa-awa ang mga pusit na kawal sa kanyang harapan. At balak na niyang tapusin ang kakulaitan ng mga kawal. Sa isang banda ay parang may gumugulo sa Saintes at nagdadalawang isip ito. Nagngit-ngit na lang siya ang mga ngipin habang nakahawak sa kanyang cross na pendant. Sa isip-isip ng Saintes na kapag nag-atubili siya ay hindi lang ang kanilang church ang mawawasak kundi pati na rin ang buong kontinente ang malalagay sa panganib. Tinawag ng Saintes si Heinrich at nagpas siyang habaidan ang kanyang kwentes. Ayon sa babae na pinagkakatiwala na niya kay Heinrich ang kanyang kwentes. Sabay utos kay Heinrich na dalahin ang kanyang kwentes at umalis na agad. Pagkabigay nito kay Heinrich ng kwentes niya ay sinabi nito na magpalakas ang pusit na si Heinrich at pigilan ang Immortal King. Sumigaw ang Saintes sa lahat na kailangan nilang linisin ang daraanan ni Heinrich para makatakas ito at protektahan nila ito gamit ang kanilang mga buhay para makaalis ito ng ligtas. Sa isang banda ay abala sa pakikipaglaban ang mga paladin at mga kawal sa pagpigil sa Immortal King. Sinabi ni Hans na lilipunan niya ang mga langgam na ito. Lumitaw ang paladin sa likuran ni Hans para bigyan siya ng isang atake. Pero napansin naman kaagad iyon ni Hans kaya nakapag-react siya at nahuli ang paladin gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Hans sa paladin na napakatanga nito dahil 2 bisis na itong pumalpak sa tangkang pag-atake sa kanya. Sagot ng nahuling paladin na wala siyang pakialam, basta magawa niya ang kanilang hangarin ay palagi niya iyong susubukan. Dagdag pa ng paladin na kapag nagawa nilang iligtas si Heinrich na kanilang pag-asa ay magiging masaya siya kahit nabuhay pa niya ang maging kapalit. Sinabi ni Hans sa paladin na kung ganun ang kahilingan nito ay ibibigay niya dito ang gusto nitong kamatayan, at babasagin niya ang bungo ng paladin. Ilang sandali lang ay may tumama na napakabilis na suntok sa pagmumuko ni Hans na nagsanhi ng kanyang pagtilapon palayo. Si Heinrich pala ang biglang umatake kay Hans sa mukha, hinugot ni Heinrich ang kanyang espada sabay pinagtataga sa likod si Hans. Naka-recover naman agad si Hans at sinabi kay Heinrich na napakabilis ng mga pagkilos nito pero matalab ang espada nito na hindi man lang siya magawang mapinsala. Naglabas ng kapangyarihan si Hans sa kanyang mga kamay sabay inatake si Heinrich ng mga tinek. Nang tumama sa armor ang mga tinek ay napangiti siya dahil sa armor lang ni Hans pinatama ang tinek at hindi pinatago sa laman ni Heinrich. Naisip ng 2 pusit na nagbibigay ng magandang palabas na nasa kalagitnaan na sila ng palabas. Pinasabog pa ni Hans ang kinatatayuan ni Heinrich pero hindi niya ito sinasaktan. Sa pag-aalala naman ay umiiyak na lang ang Saintes habang sinisigawan si Heinrich na kahit inusan na niya itong umalis para mabuhay ito dahil dito nakasalalay ang kanilang tagumpay. Pero hindi pa rin ito umalis. Nakahandusay ang mapagpanggap na si Heinrich at nagkunwaring nasasaktan. Sagot nito sa Saintes na hindi siya sumali sa church para sa kanyang pansariling kagustuhan lang. Dagdag pa niya na sino naman ang duwag na hahayaang iwan ang mga kasamahan na nasa panganib. Nag-ilaw ang kwentes na bigay sa kanya ng Saintes habang hawak niya ito.
At sinabi niya sa lahat na hindi niya hahayaan na isakripisyo ng mga ito ang kani-kanilang mga buhay para lang sa kanya na pinaniniwalaan ng mga ito na magliligtas sa mundo. Sinabi ni Heinrich sa Immortal King na diba't sinabi nito na matalab ang kanyang espada. Dahil sa kwentes ay nagliwanag ang espada ni Heinrich at sinigaw sa Immortal King na kahit pamasira ang kanyang espada ngayon ay pababagsakin niya ang Immortal King kahit anong mangyari. Nagkaroon ng mga sulat sa espada ni Heinrich na simbolo ng blessing mula sa liwanag. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa si Heinrich at mabilis na kumilos at sinaksak sa katawan si Hans. Sa lakas ng espada ni Heinrich ay tagos ang liwanag sa likod nito. Matapos noon ay nagtinginan ang dalawang pusit habang iniisip ng mga ito na napakaganda ng linyang iyon at palabas na pinakikita nila sa lahat. Dagdag pa ng mga pusit na ito na sa ngayon ay kailangan na nilang tapusin ang kanilang palabas at magpaalam na sa kanilang mga manunood. Nagulat ang Saintes at ang mga Paladin sa ginawa ni Heinrich dahil hindi nila iyon inaasahan. Nagtanong kuno si Hans kay Heinrich na kung anong pangalan nitong tauhan ng simbahan na ito. Sagot ng pusit na siya si Heinrich Landgard. Naging maitim na usok si Hans at Akma nang tatakas sa lugar. Sigaw nito kay Heinrich na sino ito para sugatan siya. Bago pa mawala si Hans ng tuluyan ay nagbanta pa ito na tatandaan niya ang pangalan ni Heinrich. Tanong ng pusit na si Heinrich na kung tumakas na ba ang Immortal King. Maya-maya ay nagpanggap siyang nawala ng malay at tumamba. Nasalo naman agad siya ng Paladin at sinabi nito na tinamaan ni Heinrich ang puso ng Immortal King. At sa pagkakataon iyon ay muling isinilang ang hinirang na may kakayahang talunin ang Immortal King. Sa isang banda naman ay pumalpak si Han Song-gyeon habang pinapanood ang kabayanihan ng kanyang avatar na nagdudulot ng pagluha ng nakararami. Ayon kay Han Song-gyeon na si Hans ay ipinanganak para maging Immortal King at si Heinrich naman ay ang nag-iisang may kayang tumalo sa Immortal King na may blessings mula sa God. Habang nakaupo siya sa kanyang sofa sa loob ng kanyang kwarto ay napapasabi na lang si Han Song-gyeon na isa iyong perpektong rivalry sa pagitan ng Hero at Demon King. Binuksan niya ang kanyang status window at pumunta sa kanyang karma shop para sa bagong skill na bibili niya. Bumungad sa kanya ang available na unique skill enhancement, na nagkakahalaga ng 800,000 karma points. Hindi na siya nag-atubi kaya agad niya iyon pinindot. Matapos noon ay nakakuha siya ng unique special skill na customizing. Namangha siya dahil sa skill na iyon ay maaari niyang baguhin ang anyo at kasuotan ng kanyang mga avatar. Napasabi na lang si Han Song-gyeon na kapariho iyon ng isang game na pwedeng baguhin ang anyo ng character. Ang customization skills na bagong natanggap ng ating bida ay nagbigay ng dalawang posibilidad, kung saan nakapaloob ang avatar creation at avatar modification. Una nang sinubukan ng ating bida ang avatar modification na maaari niyang magamit, upang mabago ang anyo at stats ng kanyang kasalukuyang avatar. Samantalang ang avatar creation ay binibigayan naman siya ng pagkakataong muling lumikha pa ng isang avatar, na nakabase sa kanyang ninanais. Ngunit ang talagang nakamamangha at nagbigay ng pananabik kay Song-gyeon, ay nang makita na maaari siyang mag-select ng kasarian ng avatar na nais niyang gawin. Habang mag-isang nakangiti sa kawalan paliwanag sa isip ng ating bida na walang naglalarong kamanyakan sa kanyang isip, at nais niya lamang pindutin ang buton na iyon dahil na din sa kuryosidad. Agad niyang pinindot ang buton upang piliin na gumawa ng babaeng avatar, upang malaman na din nagkaibahan ng dalawa. Ngunit bigo siya matapos makitang lumabas sa screen, na naka-block if kaya't hindi pa maaaring magamit, kasunod naman ng biglaang paglitaw ng di pamilyar na option. Ito ang medium option kung saan makakalikha siya ng kakaibang uri na avatar gamit ito, at ang pinagsamang bagay na may kokonekta sa katauhan ng gagawin niyang avatar. Agad namang napalingon sa labas ang ating bida nang maalala ang sanga ng World Tree na ibinigay sa kanya ni Cicely, hindi na ito isang patay na sanga kundi isa ng buhay na halaman. Nagustuhan ni Song-gyeon nagbagay na ito dahil aniyay magandang panlinis ng hangin, ngunit wala namang kakaiba sa halaman kaya't agad na kinuha ito upang magamit sa naiisip na eksperimento. Sinimulan ni Song-gyeon ang paglikha ng bagong avatar gamit ang World Tree, upang makalikha ng isang elf. At hindi naman siya nabigo dahil matapos na ma-detect ng system ang sanga ng kahoy, agad na naging makatotohanan at nabigyang buhay ang isang avatar elf. At dahil posible na din ang customization na isip ni Song-gyeon na mas pagwapuhin ang kanyang avatar. Agad niyang pinahaba ang daliri nito sa kamay at paa,
At dahil ang mga elf ay kilala bilang mga elementalists, isa sa pinakamahalaga ay ang nature affinity na agad ding idinagdag ng ating bida sa avatar, at pinangalanan niya itong Heres. Nasiyahan si Songyeon sa kinalabasan ng kanyang avatar dahil sa nakitang kagwapuhan nitong taglay, at maging ang maganda nitong katawan na inaasahan na sa isang elf. Nagsalita si Heres sa harap ni Songyeon at sinabing hindi maganda ang kanyang naaamoy, kaya't agad naman itong pinagtakhan ng ating bida. Bigla na lang niyang naramdaman na ang taglay na dark magic ni Hans, ay utay-utay na winawasak ang kanyang bagong avatar na si Heres. Dahil doon malamig siyang pinagpawisan ng maisip ang posibleng dahilan, at agad na kinansela ang pag-summon kay Hans. Dahil sa hindi paggana ng mind hub kay Heres at sa katangian nitong nature affinity, kamuntikan nang mawala ang kakagawa lang niyang avatar. Kaya't naisip niyang pansamantala munang itatago si Heres upang magamit niya sa hinaharap. Napangiti naman ang ating bida habang patagilid na tiningnan ang isang libro, agad niya itong kinuha at napapatanong sa isip kung ang kwento na ba ng Mercenary King ang susunod niyang isusulat. Halata naman na nasisiyahan si Songyeon sa kinalabasan ng lahat ng bagay, at kung paano niya pinapatakbo ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga avatar. Sa kabilang banda natutuwang pinapagalaw ni Harley ang suot niyang pamandang na may mukha ng oso. Halatang nagustuhan niya ang ayos nito habang nasisiyahan naman ang babaeng tindera na pinapanood ang avatar. Matapos ito agad ding umalis si Harley nang mabili na ang kanyang sadya, at halata ang pagmamalaki sa suot na Pono Club na napili ni Hubert para sa kanya. Kasalukyagang nasa syudad ng Torok si Harley na kilala bilang lugar ng mga artisan, ngunit ang layunin ni Harley ay ang maturuan ng leksyon ang tatlong lalaki na nanggugulo sa tindahan ni Hubert, kaya't agad niyang tinungo ang lugar upang planong mapansin siya ng mga ito. Hindi pa siya nakakalayo ay may tatlong lalaki nang pumansin sa anilay kakaibang suot at tattoo ni Harley. Saad pa ng mga ito na ito marahil ang dahilan bakit pinagtatawanan ang mga taga-South at tinatawag na Den of Savages. Mapang insulto pang saad ng isang pusit na lalaki na mismong ang mga taga-South ang nagdadala ng kahihiyan sa kanilang sarili, kaya't hindi maiwasan ni Harley na tapunan ng tingin ng mga ito. Agad na tumayo ang avatar sa kanilang harapan na siya namang hindi nila inaasahan. Ikinagulat pa nila ang malakas na tanong ni Harley kung sino sa kanila ang nagbanggit ng insulto sa mga taga-South. Matapang na tumayo naman ang isang lalaki mula sa gilid ni Harley, at sinabing dapat tumingin sa likuran ng bastardong lalaki dahil gigisingan niya ang wala sa ulirat nitong pag-iisip, saka inamban ng paddle si Harley. Mabilis na sinalag ni Harley ang kahoy dahilan ng pagkawasak nito, na matinding ikinagulat ng pusit na lalaki dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang avatar. Nang makita ni Harley ang mukha ng tatlong lalaki, agad niyang napagtanto na tunay na mga Southern warrior ang mga ito. Napangisi pa siya kasabay ng pag-iisip na kailangan niyang makisama sa mga ito, at gumawa ng matibay na relasyon sa kanila upang mabuo ang kanyang plano, kung saan makikilala ang mahusay na hero ng South at ang kanyang malalapit na kasamahan na sumusuporta sa kanya. Sa madaling salita, layunin ni Harley na maging isang tunay na Southern warrior. Gayunpaman agad siyang dinutdot ng isang lalaki at inutusan na magbihis, asak pa nito na nagsusuot lamang sila ng ganoong kasuotan tuwing festival bilang tradisyon. Takang tanong naman ni Harley kung hindi ba normal na magsuot ng ganoong kasuotan sa ganong panahon. Nalalo namang ikinainis ng lalaki. Pasigaw na tinawag siyang bastardo ng lalaki dahil sa galit nito. Kasunod ang paghaamon para sa isang duelo na isang tradisyon sa mga taga-South. Nang marinig ito ay hindi maitago ni Harley ang pananabik dahil makikipaglaban siya gamit lang ang kamay, ngunit saad niya sa lalaki na meron isang kondisyon. Walang pakundangan niyang sinabi sa tatlong pusit na sumugod ang mga ito ng sabay-sabay, na lalo namang ikinagalit ng mga ito dahil isa itong insulto para sa kanila. Hindi nila mapigil ang ipakita ang pagkairita kay Harley na agad ding nagbago ang isip. At sinabing dalawa na lang ang sabay na sumugod dahil ang isa ay kailangang matira, upang alalayan ang dalawang mabubugbog niya habang seryoso ang mga tingin at nakangisi. Gulat na nanlaki naman ang mata ng tatlo at halatang naunahan ng takot, nang makita ang kakaibang mata ni Harley. Ngunit huli na upang umatras dahil agad silang dinaluhong ng atake ng avatar, at tanging isa na lang ang naiwang nakatayo matapos tumilapon ng dalawa nitong kasamahan. Pasigaw na asek naman ang lalaki na hindi isang Southerner si Harley, dahil ani ay imposible sa isang ganoon kahusay na Southerner ang wala man lang marka ng isang war.
Napakamot naman si Harley nang marinig ang bagay na iyon, na halatang muntik na niyang makalimutan kaya't agad na nag-isip ng paraan upang malusutan ito. Paliwanag ni Harley sa lalaki na isa siyang tunay na taga-South, ngunit sadyang may mga kwento sa likod ng kung bakit wala siyang anumang marka. Kwento ni Harley, 20 taon na ang nakakaraan isang duelo ang naganap sa South, upang pumili ng bagong papalit na pinuno. At ang ama niya na pinakamahusay na warlord sa buong tribe ang nagwagi, na agad namang ikinatuwa ng kanilang kasalukyang chief. Ayon sa tradisyon kinakailangang ibigay ng chief ang isang kahilingan ng mananalo, kaya't agad nitong itinanong kung ano ang bagay na hihilingin ng ama ni Harley. Kasabay ng pagbibigay pugay sinabi ng ama ni Harley na malinaw na umpisa pa lang ang kanyang hiling, saka malakas nitong sinabi na hindi niya papakasalan ang anak ng kanilang pinuno. Halata namang ikinagulat ito ng dalaga na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng kanyang ama, galit nitong utos na ipaliwanag ng ama ni Harley ang kanyang rason sa kanyang kahilingan. Paliwanag naman ng ama ni Harley na makatuwiran ang kanyang rason, dahil konektado sila ng dalaga sa dugo at ito ay kanyang kapatid. Mas lalong nag-apoy sa galit ang dalaga saka itinanong sa kanyang ama kung palalampasan lang ba nito, ang harap-harapang kasinungalingan ng lalaki. Napatikip naman ng mukha ang kanilang pinuno saka nahihiyang humingi ng tawad sa dalaga, at sinabing totoo ang lahat ng narinig ng dalaga mula sa ama ni Harley. Halos hindi matanggap ng dalaga nang sabihin mismo ng kanyang ama na hindi siya tunay nitong anak, at dahil sa galit niya inutos niyang patayin ng mga gwariya ang aniyay walang hiyang lalaki. Tarantang nag-isip ng paraan ang ama ni Harley upang mailigaw ang mga guards, nang sa ganun ay makatakas ang kanyang asawa na napapanood ang lahat ng nangyayari mula sa itaas. Pagpapatuloy pa ng kwento ni Harley na buntis sa kanya ang kanyang ina ng panahong iyon, kaya't hindi nito matulungan ang kanyang ama na makipaglaban. Matapang at mag-isang nakipaglaban ang kanyang ama upang protektahan silang mag-ina, ngunit napatay ito sa gitna ng pakikipaglaban sa mga tribes war. Samantalang tagumpay namang nakatakas ang kanyang ina at tumago sa isang tagong kuweba, kung saan lumaki si Harley, at bilang pangwakas sa kapanipaniwalang kwento dagdag pa ni Harley, na pumanaw na rin ang kanyang ina dahil sa malubhang kadamman. Nakangiti pa niyang saad na ito ang dahilan kung bakit wala siyang anumang marka ng pag-ihing war, sa katanong sa 30 pusit kung naiintindihan na ba ng mga ito ang kanyang sitwasyon. Halos tumulo pati ang sipon ng uto-utong mga lalaki sa kakaiyak. Sa malungkot na imbentong kwento ng buhay ni Harley, saad pa ng mga ito na nakakadurog ng puso ang pinagdaanang hirap ni Harley. Nagunahan sa pagyakap sa Avatar ang 30 pusit na lalaki, kasabay ng paghingi ng tawad at sinabing isang ang tunay na Southern Warrior ang Avatar. Habang nakayakap ay hindi peren matigil sa kakaiyak ang mga ito, habang napapangiti naman si Harley na di din makapaniwala sa kakayahan niya sa pag-acting.